Ito ay isang seremonya ng pagsusulit sa Akademya ng Awakener. Upang suriin ang lakas at ranggo ng mga estudyante, tinatawag sila ng propesor isa-isa upang pumasok sa isang espesyal na portal na nagdadala sa isang silid na may espesyal na sanay na demon heart na kayang sumipsip at sukatin ang enerhiya ng mga estudyante. Pagkatapos ay ipinapakita ang kanilang kasalukuyang ranggo at ang potensyal nila sa hinaharap para makita ng buong akademya. Karamihan sa mga estudyante ay nagiging talunan na E-rank lang. May ilan na proud na makakuha ng D-rank na may mataas na potensyal. Pagkatapos, ang pinaka-talented na henyo sa akademya ay umusad. Siya ang mayamang tagapagmana ng pinakamalakas na guild at lahat ay sabik na makita ang kanyang resulta. Pumasok siya sa silid ng may buong puso, tiwala na magiging pinakamalaking sensasyon at numero 1 sa kasaysayan ng akademya. Ibinubuga niya ang kanyang lakas at sa labas ay sumisigaw ang lahat ng estudyante. Nakakuha siya ng mataas na antas na D na may potensyal na umabot sa S na antas balang araw. Lalo siyang ipinagmamalaki ng kanyang mga kaibigan, naniniwalang ang mayabang na lalaking ito ay isang bihirang talento sa buong mundo. Isa sa kanila ang natawa sa isang mapagkumbabang batang lalaki na si Sichen na nakapila. Sigurado siyang walang mararating si Sichen kundi kahihiyan, pero basta na lang siyang pinapansin ni Sichen at umuupo. Pumasok siya sa kwarto tulad ng iba, pero sa pagkakataong ito natatakot na ang pusong demonyo. Hindi pa nga nakakagamit si Sichen ng kahit anong kasanayan at nagpakita na agad ito ng mataas na antas na D-rank, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang pinakamahina niyang skill card na kinain mula sa isang halimaw at madaling naabot ang C-rank. Habang sinusubukan pa ng lahat na intindihin yun, lalong umabante si Sichen. Lumilipat siya sa mas malakas na klase ng card at nagsimula ng magpanik ang Demon Heart. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, isang bagyo ang nabuo sa langit. Nagkakaroon ng glitch ang display ng rango, ipinapakita ang potensyal na S-rank. Nagulat ang mga propesor, ngunit ito ay simula pa lamang. Di naglaon, naging triple S ang isang S. At pagkatapos, nagpakita ang sistema ng error dahil sa sobrang load. Ngayon ay tunay nang natatakot ang mga propesor at dali-dali silang pumasok sa silid ng pagsusulit. Pagpasok nila, buong-buo na ang sirang silid. Ang puso ng demon ay napaso, tuluyang pumanaw. Hindi pa ito nangyayari noon kaya wala silang ideya kung ano ang nangyari. Samantala, tahimik na umaalis ang ating binata. Kinain niya talaga ang puso ng demon matapos itong aksidenteng mapatay sa kanyang sobrang lakas. Kaya sino talaga si Sichen at bakit siya sobrang lakas? Siya ay isang regressor na nagbalik mula sa isang hinaharap kung saan nilupig ng mga demonyo ang buong mundo. Siya ang huling nakaligtas, naglaban ng ilang taon hanggang sa tuluyang mapabagsak ang Demon King sa pamamagitan ng pagsabog kasama niya. At saka, matapos ang isang matinding liwanag, nagising siya pabalik sa nakaraan, sa kanyang kwarto sa dorm. Nagtataka siya at nag-iisip kung napunta na siya sa kabilang buhay. Ngunit nang tingnan niya ang labas ng bintana at makita ang mga tao na nakatayo doon, unti-unting napagtanto niya kung ano ang nangyari. Sa isang sandali, sa wakas ay naisip niya na natupad na ang kanyang hiling at nakabalik siya sa panahon ng kanyang pag-aaral sa universidad, 10 taon na ang nakalipas. Bigla, isang kakaibang hologram ang lumitaw at nagsabi kay Chen na tapos na ang pagsasama ng kapangyarihan ng katakawan. Habang patuloy siyang nakatitig sa labas ng bintana, napagtanto niyang may 3 taon na lang siya bago bumaba si Puot, ang unang Demon Lord. Malinaw niyang naaalala na siya ang may pananagutan sa lahat ng sumunod. Si Galit ang nagbubukas ng mga pintuan ng impyerno at pagkatapos niyon ay susunod ang iba pang mga Demon Lord isa-isa sa mundo ng tao. Pinipili ng ating bayani na hanapin ang lugar kung saan lalabas si Demon Lord Rat at puksain siya bago pa man mabuksan ang mga pintuan. Pagkatapos niyang makaalis sa kanyang mga iniisip, nakatuon si Chen sa interface na nakalutang sa kanyang tabi at ngayon ay malinaw nang ipinapakita ang kanyang mga estadistika. Nagtataka ang ating bayani kung ito ba ay isang uri ng menu o sistema ng laro dahil ni minsan ay wala siyang naranasan ito noong kanyang unang buhay. Noon, umaasa lang siya sa kanyang nagising na kapangyarihan, isang bagay na iilan lang sa 10,000 ang nakakakuha. Ang pambansang universidad ng pagkagising ay nilalayong mag-recruit ng mga potensyal na Magi gising, ngunit sa kasamaang palad nung huli si Chen dito, hindi niya tuluyang nagising. Noon ay sanay na siyang binubuli, kaya ganito siya nagising sa infirmary. Bigla namang bumukas ang sistema ng isang panel at ipinakita sa kanya ang isang card ng assassin na may uri ng kidlat na agad niyang nakilala bilang klase na nakuha niya sa kanyang nakaraang buhay. Nabigla ang bata at nagtatanong kung nagising na siya ng mas maaga ngayon. Agad niyang naisip ang subukan ito, ngunit bago pa niya matapos magpalit ng klase, dumating ang kanyang kaibigan at kasama na si Malong, isang E-rank na mang-aawit ng bulaklak. Mali siyang tao, may benda sa pisngi at pumunta para alamin kung ayos lang si Chen. Sa kabutihang palad, hindi nakikita ni Long ang mga lumulutang na panel, kaya't sigurado si Chen na siya lang ang nakakakita nito. Sinimulan na niyang suriin siyang mabuti nang mapansin na lahat ng sugat ni Chen ay nawala na, at naiintriga siya kung paano nakaka-recover ng mas mabilis ang isang hindi nagigising kaysa sa isang tulad niya na nagising na. Itong batang ito ay naaalala si Long mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kapareha niyang ito ay nakapag-activate nung nasa universidad pa siya, ngunit naging isa siya sa pinakamahina ng mga nagising at brutal na pinatay nung ikatlong araw matapos bumaba si Wrath. Ngumingiti ng tahimik si Chen habang tinitingnan muli ang matagal na niyang kaibigan.
Ipinapaalala nilong na nakatakda ang kanilang pagsusulit sa ranggo bukas at kailangan nilang maghanda para dito. Naiisip nilong na hindi pa rin nagigising ang batang ito pero pinaalalahanan niya siya na napakahalaga nitong pagsusulit sa ranggo kung nais niyang makatapos. Habang naglalakad sila sa masiglang mga kalye, basta-basta lang nasabi ni Chen na matagal na siyang hindi nakakita ng ganitong dami ng tao na nagpatakot naman sa kasama niya. Patuloy na iniisip ni Chen na kung wala siyang gagawin sa buhay na ito, haharapin nilang lahat ang parehong malungkot na kinabukasan muli. Dahil dito, napagpasyahan niyang kailangan niyang mag-ensayo ng husto at mabilis na itaas ang kanyang antas. Pero may isa pang problema. Dahil sa panahong ito, ang tanging paraan para makakuha ng karanasan at mag-level up ang isang Awakener ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga monsters sa loob ng mga lair ng demonyo. Ganap na kontrolado ng mga pangunahing guild ang mga lungga na ito, kaya halos walang pagkakataon ng mga mahihina o mga outsider tulad niya na makapag-level up. Binubuksan niya ang kanyang status window at pinag-aaralan ang kanyang mga stats, nagtatanong kung nasaan siya kumpara sa iba pang mga Awakener at pati na rin sa mga monster mismo. Inilista ng gobyerno ang mga Awakener mula sa ranggong E hanggang sa ranggong S. Nalaman ni Chen na karamihan sa mga estudyante sa universidad ay nananatili sa ranggong E, iilan lang ang halos umaabot sa ranggong D sa pinakamatinding pagkakataon. Tinitingnan niya ang kaibigan at tahimik na tinutokso ito sa isip, nakakaramdam ng konting kumpiyansa na mas mataas ang ranggo niya kaysa sa ito. Bigla na lang pumasok ang isang bola at tinamaan ng diretso sa kawawang nerd, tinangay ang kanyang salamin at nabasag ito. Muling nagkita sina Gong Cheng at ang kanyang mga tauhan, yung mga parehas na binugbog nila noong isang araw. Ngumisi si Cheng at tinanong ang nerd kung bakit hindi niya dala ang mga kahon ng inumin samantalang alam na niyang siya ang magbabayad dito. Agad na humingi ng paumanhin si Long at malapit nang bumili ng mga inumin gamit ang sarili niyang pera, ngunit pumihil si Chen at sinabing ang dapat humingi ng tawad dito ay si Cheng. Sa muling pagkakita niya sa bully, bumalik si Chen sa masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Noong mga panahong iyon, sinusubukan nilang ilublob siya sa tubig sa lababo at sa halip na makaramdam ng guilt, sinasabi nilang pinipilit lang nila siyang magising. Tanging noong araw lang sila tumigil nang tuluyang mapagod si Chen. Matagal nang nagmadali si Long para tingnan siya noon, ngunit sa sandaling marinig ni Cheng na nagsasalita si Chen, bumalik siya para saktan pa siya ng mas malala. Ngayon, sa kasalukuyan, nagpa siya si Chen na turuan ng leksyon ang mga mananakot na ito. Matapos siyang pakinggan, muling kumilos si Cheng at ang mga alipores niya, handang tapusin siya ng tuluyan. Tumingin ng diretso ang ating bayani kay Cheng, alam na ang lalaking ito ay nananakot lang sa mga mahina dahil ang nakatatandang kapatid niya ay isang malaking tao bilang presidente ng konseho ng mga estudyante. Habang lumalapit ang bully, nagsimula ng magtipon-tipon ng mga estudyante sa paligid, nakikiusap na sana'y hindi na siya muling pagbantaan ni Chen. Pagdating ni Cheng sa kanya, muli niyang tinanong kung ano ang sinabi ni Chen, ngunit mahinahon na muling sinabi ni Chen na tigilan na nila ang pakikialam sa kanila mula ngayon. Nang marinig ito, nawala ng kontrol si Cheng at agad na tinulak siya, ngunit itinaas ni Chen ang kamao at nablock ang atake ng madali hanggang sa napaatras ang bully. Lahat ng nasa paligid nila ay nagulat dahil sa kanilang pagkakaalam, hindi pa nga nagigising si Chen pero napigilan niya ang isang malakas na atake na parang walang nangyari. Lalong naging galit na galit si Cheng at muling bumusina habang mahinahon namang naghahanda si Chen at binabago ang kanyang klase sa Electric Assassin. Nakatayo si Long roon na nakabingi habang binubuksan ni Cheng ang kanyang di matitinag na demonyong baluti at sumugod ng may mabigat na suntok. Bago pa siya makalapit, si Chen na ang unang umatake at tinulak siya palayo gamit ang isang suntok na pinapagana ng kuryente. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang paningin habang ang tinatawag na mahina si Chen ay pinapalayas ang school bully gamit ang isang suntok lang. Kahit na nataman ng ganito kalala, ayaw pa rin magpatalo ni Cheng at sumisigaw sa kanyang mga tauhan na pumasok at maghiganti para sa kanya. Samantala, ang kanyang mga tauhan ay nag-aalangan na matapos makita ang ginawa ni Chen. Si Cheng ay muling bumangon at umatake muli sa ating bayani, ngunit muli siyang natalo at naitulak palayo ng walang pagkakataon. Nang makita nilang masira ang kanilang tinatawag na boss, agad nilang naisip na wala na silang laban at agad na tumakbo palabas. Ang kawawang nerd na nakakita ng lahat ng ito ay nanatiling nakabukas ang bibig, hindi makapaniwala na ang kanyang kasama sa dorm na binugbog lang kahapon ay biglang naging ganito kalakas. Sa kabilang banda, napagtanto ni Chen na tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, maaari siyang magpalit sa kanyang estado bilang mamamatay tao anumang oras, at kahit sa antas isang ay sapat na ang kanyang mga estadistika para harapin ang mga mababang antas na nagigising, na nangangahulugang ang kanyang kasalukuyang rango ay dapat na hindi bababa sa D, ngunit may isang bagay pa rin siyang hindi pa nakukumpirma. Kahit na natalo niya ang isang tao, hindi pa rin siya binibigyan ng sistema ng level up. Sa pag-iisip nito, halos ituloy na ni Chen na tapusin ang bully ng tuluyan habang nanunood ang lahat sa takot. Sa huling sandali, pumasok ang vice-presidente ng konseho ng mga estudyante, si Ling Yu, at sinabihan si Chen na tumigil. Ipinaalala niya na kahit na may kasalanan si Chen, sobra na ang ganitong klase ng pambubugbog. Tinitiyak niya na hindi na muling maghahasik ng gulo ang bully, kaya't sa wakas ay pinapayagan na siyang pakawalan ng ating bayani. Habang umatras si Chen, nagsimula siyang magtaka kung bakit sobrang eager ang konseho ng mga estudyante na tumulong at iligtas si Chen, kahit na nagkukunwari lang siya at hindi talaga niya intensyong patayin ito.
Alam niya na kailangang parusahan ng maayos ang mga tulad ng mga bully na ito, kung hindi ay patuloy nilang huhulihin ang sinumang mas mahina sa kanila ng paulit-ulit. Pagkatapos ay umalis si Chen kasama ang kanyang kasama, habang ang mga tauhan ng bully ay nanonood sa malayo, nagtatago at nag-uusap na hindi na nila dapat pang subukang utusan si Chen muli. Sa gabing iyon, habang sinusubukan nilong na ikwento sa iba pang mga kasama kung paano nagising si Chen bilang isang nakakatawang lakas na asasin ng kidlat, walang sino man sa kanila ang seryosong nakikinig sa kanyang mga salita. Patuloy na ipinaliwanag ni Long kung paano nakaya ng dating mahina nilang kaibigan na talunin si Cheng ng sobra-sobra, pero tinuturing ito ni Xiang Zuo, isang irang nucleus mage, na parang biro. Zuo nagtatanong kung talaga naging ganito kalaki si Chen, bakit siya pa rin nag-eehersisyo ng ganito. Sinasabi niya na kung tunay na awakener ang isang tao, hindi na niya kailangang umasa pa sa ganitong simpleng pisikal na pagsasanay. Sa naririnig niya ito, sabi ng kasama nilang gamer na si Xiang Yu na para bang kailangan talagang nagkaroon ng malubhang tama sa ulo si Long. Ipagpapatuloy ni Zuo ang sinasabi na ang apat sa kanila ay inilagay sa dorm na ito dahil sila ang pinakamahina sa ilalim, at kahit ano pa ang gawin nila, hindi magbabago ang katotohanan iyon. Dagdag pa niya na siya ang pinakamalakas sa kanilang apat habang sina Long at Yu ay mga taga-suporta lang. Medyo nagmamayabang siya habang sinasabi sa sarili na hindi posibleng naging lightning assassin si Chen. Mas lalo siyang naging kampante at umaasang maaari pa siyang umangat sa ranggo sa huling pagsusulit bago ang kanilang pagtatapos bukas. Samantala, palabas na si Gong Ting, ang presidente ng konseho ng estudyante, matapos ang isang sesyon ng pagsasanay sa isang i-rank na dambana ng mga demonyo, kasama si Ling Yu. Napapansin niya na nakatayo pa rin ang nakababatang kapatid niya at tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Nagrereklamo si Chong na hanggat nandyan pa rin ang taong nanalo sa kanya, hindi siya makakatulog ng mahimbing. Patuloy na pinipilit ni Chong ang kanyang kapatid, sinusubukang kumbinsihin siya na kailangan niyang maghiganti para sa kanya. Maingat na sinasabi ni Ting na aayusin niya ang gulo na kanyang nilikha. Sa huling bahagi ng hapagkainan, tinanong ng vice-presidente si Ting kung paano niya balak harapin ang sitwasyong ito, at tinanong ni Ting kung totoo bang ganoon kalakas ang batang iyon tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid. Sinasabi ni Ling Yu na alam na niya na may mas kaunti sa 10 estudyanteng may D-rank sa klase at na-recruit na niya silang lahat sa kanyang club. Dagdag pa niyang ipinaliwanag na ang iba ay hindi man lang makakapasok sa mga dambana ng demon tulad niya, kaya walang karaniwang tao ang dapat makalaban sa kanya. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy lang si Chen sa takbo habang binabasa ng ulan. Nagtakda siya ng layunin na tumakbo ng 20 kilometro ng buo habang may dalang bag na puno ng 100 kilo, halos doble sa sarili niyang timbang. Naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang pangunahing pagsasanay upang mapataas ang pinakamataas na limitasyon ng lakas ng isang awakener, dahil kailangan ng mas malakas na katawan para mapangasiwaan ang mga makapangyarihang kapangyarihan. Habang tumatakbo siya, naaalala niya kung paano pinaslang ang nag-iisang pamilya niya, ang kanyang kapatid, nang bumaba si Demon King Rat sa mundo ng tao. Pinatay ng Demon Lord ang hindi mabilang na tao sa isang iglap, at ang kanyang kapatid na si Sion ay namatay sa harap niya mismo. Itinakda niya ang paglupig sa Demon King bilang kanyang pangunahing layunin dahil iyon ang simula ng lahat ng pagkawasak. Iniisip ni Chen na kung mas lalong lumalakas na ang Demon Lord kahit 3 taon pa lang ang nalalabi bago siya dumating, kailangan niyang higaitan ng paglakas na iyon kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataong manalo. Bigla siyang tinawagan ni Sion, at nang marinig muli ang kanyang boses matapos ang mahabang panahon, nanatili siyang tahimik sandali. Sinasabi niya na hindi siya makatawag kanina dahil abala siya sa isang paligsahan, at idinagdag niya na maaaring maresolba ang problema nila sa upa kung mananalo siya ng premyo. Habang patuloy siyang nagsasalita, tahimik na nakikinig si Chen at ngumiti, nararamdaman ang matibay na determinasyon na protektahan siya at ibigay ang buhay na nararapat sa kanya sa pagkakataong ito. Matapos ang tawag, bumalik siya sa kanyang pagsasanay at nagtapos ng 3 karagdagang ikot sa paligid ng unibersidad. Pagkatapos niya, diretso siyang naligo, nararamdaman na unti-unting nasasanay sa mas batang katawan na may malakas na potensyal para sa paglago. Umupo siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pugad ng demonyong tanging ang mayayaman lang ang makakapasok. Upang lumakas, alam niyang kailangan niyang talunin ang mga halimaw sa anumang paraan. Habang nakatutok siya sa problemang ito, sa huli ay nakatulog siya at natagpuan ang sarili na nadadala sa sistema ng katakawan. Nakarating siya sa isang kakaibang lugar at nagsimulang magtaka kung ito ba ay isang kakaibang panaginip lang. Samantala, sa labas, naghahanap si Long kay Chen at nagtataka kung nasaan ito biglaang nawala. Sa loob ng kakaibang espasyong iyon, nakakita si Chen ng isang napakalaking tore na nakatayo sa harap niya, ngunit bago niya ito maayos na mapansin, isang grupo ng mga i-rank na Cloud Warriors, ang mga Death Hounds, ang lumitaw na para bang bomb-abati sa kanya. Agad na nag-aalala si Chen na baka pumasok siya sa isang pugad ng mga demon at mabilis na nagbago ng klase niya. Nagpasya siyang harapin muna ang mga monster at ayusin ang lahat mamaya dahil bigla silang lumitaw mula sa kawalan. Madaling natalo ng batang lalaki ang mga asong walang boses at walang kapangyarihan at nangongolekta siya ng mga gamit mula sa kanila. Mabilis siyang umakyat sa antas 2 at ngumiti, iniisip na maaaring swerte siya at nadulas sa isang pugad ng demon. Bigla namang lumitaw ang isang boss monster at madali rin itong natalo ni Chen na parang walang kahirap-hirap na nagbigay sa kanya ng pagkakataong umakyat pa muli ang antas. Mas mataas ang nakuha niyang experience mula sa boss kumpara sa mga karaniwang kalaban na kanyang natalo kanina.
Pagkatapos yun, ang katawan ng boss monster ay naitatak sa pagiging kayang kainin, kaya nagtatanong si Chen kung ano nga ba ang ibig sabihin noon. Naalala niya ang kapangyarihan ng pagkagutom na nakita niya kanina sa panel ng sistema at inabot ang kamay niya upang subukan ito. Agad na natapos ang pagsuso at ang halimaw ay naabsorb sa isang card. Naiiwan si Chen sa pagkakatuklas na maaari niyang gawing mga klase na magagamit ang mga natalong halimaw. Mabilis niyang naintindihan na ito ang parehong uri ng kakayahan na taglay ni Demon Lord Lanyu, at ang naisip na hawak niya ngayon ang kapangyarihang katulad nito ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Siyempre, sa mundong ito, lahat ay ipinanganak na may isang klase lamang, maliban sa iba na maaaring magkaroon ng dalawa, ngunit ngayon ay maaaring hawakan ni Chen ang kahit ilang klase ang gusto niya. Nagtataka siya kung ano ang ginawa niya upang makamit ang ganitong kabaliwang kapangyarihan at kung ano talaga ang demonyong tore na nakatayo sa harap niya. Habang dumarami ang mga tanong sa kanyang isipan, isang malakas na pakiramdam ang bumalot sa kanya at isang demonyo ang lumitaw na may dalang 2 S-rank na espada. Malinaw na S-rank ang demonyo, kaya wala talagang tsansa si Chen na talunin ito. Alam ni Chen na siya ay talo na, ngunit naglakas loob siyang magpatawag ng kidlat na espada upang makipaglaban bilang sugal na mailigtas ang kanyang buhay. Isa pang kakaibang bagay ay alam ng demonyo na nakatayo sa harap niya ang kanyang pangalan. Habang tumatagal, nakikipagpalitan ito ng suntok kay Chen, kahit halata na niloloko lang siya nito. Inoobos ng demonyo na tamaan ng mahalagang bahagi at paulit-ulit siyang binabagsak. Matapos siyang itulak hanggang sa kanyang limitasyon, sa wakas ay nagsalita ang demonyo at inalok siya ng opsyon na sumama dito sa dambuhalang tore kung nais niyang mabuhay. Kapag tumanggi pa rin si Chen, mariing sinaksak ng demonyo ang kanyang braso. Nangangamba itong tapusin siya at ipinaliwanag na naging madali lang ito lahat dahil si Chen lang ang may kakayahang marating ang lugar na ito. Muling hiningi ng demonyo na mag-isip muli si Chen, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Chen at muling tumanggi. Kahit gaano pa kalaki ang panganib na kanyang kinakaharap, sumisigaw siya habang umaarangkada, determinado na tapusin ito, at muling umatake. Sa buong panahong ito, pinag-aaralan niya ang galaw ng demonyo at natutunan ang tungkol sa 0.4 segundong paghihintay bago ang bawat sipa. Alam niyang magagamit niya ang maliit na oras na iyon upang maingat na obserbahan ang anggulo ng pulso ng halimaw at makaiwas sa atake ng tama sa oras. Bukod pa rito, natuklasan niya ang 0.2 segundong recovery lag na maaaring magbigay sa kanya ng maliit ngunit napakahalagang pagkakataon habang ang demonyo ay walang depensa, at plano niyang samantalahin ang eksaktong sandaling iyon para tumutok sa puso nito. Kahit nagawa niya ang mapanganib na galaw na ito, alam niyang hindi niya kayang talunin ng tuluyan ng isang S-rank bilang isang D-rank, kaya ang pangunahing layunin niya ay maparalisa ang demonyo ng sapat upang makagawa ng pagkakataon na makalayo. Ganun ang kanyang ginawa, at pagkatapos ay tumakbo papunta sa tanging liwanag na nakikita niya, umaasang maaaring ito ang tunay na daan palabas dito. Ngunit sa sandaling marating niya ang pinagmumulan, biglang naglaho ito, at sinabihan siya ng demonyo na ito ay isang ilusyon lamang, at ang labasan na iniisip niya ay wala namang katotohanan dito. Ipinaliwanag pa ng demonyo na hindi talaga tirahan ng mga demonyo ang palasyo na ito, ngunit nagpapasalamat siya sa bilis ng pagkilala ng binata sa mga kahinaan sa kanyang mga atake. Sa wakas, naitatanghal ang demon bilang Purgatory Rakshasa, at sinasabi niya kay Chen na siya talaga ang makapagbibigay ng pag-asa. Habang maingat na pinag-aaralan ni Chen ang katawan ng demonyo, bigla niyang naalala na nakita na niya ang eksaktong itsura nito dati kay Lanyu, ang Panginoon ng demonyo. Bumabalik ang ating bayani sa laban kung saan tuluyang nagwakas ang lahat. Ang huling laban niya bago ang regression, ang kalaban niya ay hindi isang ordinaryong demonyo. Sa kanilang laban, unang nagbago ang nilalang into isang dragon, saka paulit-ulit na nagpalit ng klase sa iba pang nakakatakot na mataas na antas na mga halimaw. Ito ay may dalang naglalagablab na magma, nakakalaso ng mga ubas, at kidlat na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Sa mga pagbabagong iyon, ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin ay ang anyo na kahawig ng demonyong nakatayo sa harap niya ngayon. Isang nakakatakot na pag-unawa ang bumalat sa kanya. Bawat pagbabago ay siguradong ang bahagi ng kakayahan ni Demon King Lanyu. Dahil nasa loob niya ang kapangyarihang iyon, ang demonyong nakikita niya ngayon ay simpleng kapangyarihan ng katakawan na naabsorb sa kanyang katawan. Ang kanyang matalim na paghihinuha ay tunay na humahanga sa demonyo. Maaingat nitong sinasabi na karapat-dapat siyang magmana ng kapangyarihang nasa loob ng buong dimensyong ito. Naghihinanakit ang demonyo, nalilito kung ano ang ibig sabihin nito tungkol sa lahat sa dimensyon. Biglang, isang gintong susi ng kawalan ang lumitaw sa kamay ng demon. Ito ang tanging paraan para makapasok at makalabas ang sinuman sa dambuhalang tore sa likod niya. Ipinaliwanag ng demonyo na nilamon ni Haring Demonyo Lanyo ang hindi mabilang na makapangyarihang mga halimaw. Ang pagbabantay sa tore na nagsasara sa pinaka hindi matitinag sa mga ito ay kanyang sagradong tungkulin. Ngunit ngayon, pinipili nitong ibigay ang mismong susi na iyon sa kanya. Nais ni Rakshasa na kainin niya ang mga demonyong iyon, lumakas, at isakatuparan ng misyon sa halip nito. Nagtataka si Chen kung bakit tutulong ang isang demonyo sa isang tao. Sagot nito, kahit sa mundo ng mga demonyo, may mga matuwid at masasamang nilalang. Isang ganitong halimaw ang pumatay sa buong angkan nito nang walang dahilan kundi libangan, parang isang baluktot na massacre para sa kasiyahan.
Mula noon, naghihintay ito ng pagkakataon na maghiganti sa masamang halimaw na iyon. Ngayon, naniniwala ito na natagpuan na ang taong may kakayahang tuparin ang hiling na iyon. Sinasabi nito sa ating binata na may isang tao na tama tungkol sa kanya bilang kanilang pinakamainam na pag-asa para sa paghihiganti. Agad na tanong ni Chen kung sino ang taong iyon. Ang demonyo ay tumugon lamang na lahat ng sagot ay nasa loob ng tore na nagsasalita sa isang mahiwagang tono na parang isang sinaunang manghuhula. Sa huling salita nito, iniaalay nito ang lahat ng natitirang enerhiyang natitira sa kanya. Bilang kapalit, sinasabi ng demonyo na kailangan niyang bumangon upang maging pinakamalakas na tao na naglalakad sa mundo. Hindi magiging madali ang lusubin ng bawat isang mabagsik na hayop na nakatago sa loob ng tore. Laban sa kanya, bawat isa sa mga tusong nilalang na iyon ay magiging malaking hamon pa rin upang malagpasan. Ang demonyo ay nagbibigay ng huling babala na nagsasabing tanging ang may matibay na pagnanais na lumakas ang karapat-dapat sa kapangyarihan ng Purgatory Rakshasa. Yan ang motibasyong kailangan upang pumatay sa bawat hari ng demonyo na umiiral. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagsisiksik sa isang naglalagablab na bola ng enerhiya upang mapagsamantalahan ni Chen. Agad siyang tumalo ng 8 antas at nakuha ang 2 espada ni Rakshasa. Nang walang pag-aatubili, tinanggap niya ang misyon, nangangakong tutuperin ang huling hiling ng mandirigmang bituing nahulog tulad ng ipinangako. Bukod sa mga pagtaas sa stats, na-unlock niya ang kakayahang sumipsip ng lakas mula sa patay na tao at demonyo, pati na rin ang kontrol sa gravity. Sa umaga, dahan-daang binubuksan niya ang mga mata, nagigising sa loob ng dorm tulad ng isang normal na araw. Bigla siyang tumayo ng mariing nang umalingongaw ang isang malakas na boses sa buong kwarto. Handa na ang mga kasama niya sa kwarto at sinasabi sa kanya na magmadali rin kung gusto niyang makarating sa paaralan sa tamang oras. Nang mapansin niyang walang sira o sugat ang kanyang katawan, nagtaka siya kung ang lahat ng naranasan niya ay isang kakaibang panaginip lamang. Gayunpaman, pinatutunayan ng kanyang mga bagong estadistika na hindi ito totoo. Lahat ng kanyang nasaksihan ay nanatili. Matapos ang biglaang pag-akyat mula level 2 hanggang level 10 magdamag, hindi maiwasan niyang itanong kung anong ranggo na siya ngayon. Sa sandaling iyon, sinimulan siyang pagtawanan ng kanyang kasama sa kwarto. Binanggit niya kung paanong isang tao ang walang hiya-hiyang pumuri sa kanya noong isang gabi, tungkol sa kung gaano siya kakol at sobrang lakas na di umano ay naging. Malong tahimik na sumilip mula sa kabilang bahagi ng kwarto, nagkukunwaring wala siyang kinalaman dito. Sa anumang paraan, hinamon siya ng kanyang kasama sa kwarto na patunayan sa pagsusuri ng ranggo. Ito ang magpapasya kung sino ang sapat na malakas para panatilihin ang titulong hari ng dorm. Habang papunta sa paaralan, ipinagmamalaki ng sarili niyang itinalagang dorm king na tinuturuan ang kanyang mga tinatawag na nasasakupan na ang bawat ranggo ay nahahati sa 3 magkakahiwalay na antas. Kahit na technically lahat sila ay mga E-rank na mahihirap, mas mataas siya kaysa sa iba pang mga E na nasa ibaba bilang isang mapagmalaki at mid-E ranker. Nangangatwiran siya na mas mataas siya dahil malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Buoyed by confidence, ang clown ay nagsasabing pakiramdam niya ay sobrang lakas niya na siguro ay umangat na siya sa isang antas mula noong huli nilang pagsusuri. Inis na inis, sinabihan ni Malong ang ating binata na tumigil na sa pagbibiro at magpakitang gilas at siguraduhing makakuha ng D-rank ngayong araw. Sa ganitong paraan, maaaring tuluyang mapatahimik ng dorm king ang kanyang walang tigil na bibig. Sa lalong madaling panahon, dumating na ang mga bata sa paaralan kung saan nagkakagulo ang lahat para sa seremonya ng ranggo. Parang kanila ang buong campus habang naglalakad ang mga bully, sinisira ang sinumang tumingin sa kanila ng masama. Nawawala ang mapagmataas ng ngiti ng dorm king gaya ng pagkawala ng kanyang ama nang makita sila. Pero tulad niya, halos mawalan din sila ng lakas ng loob. Bigla nilang binabati ng may paggalang si Kuya Chen nang walang pag-aatubili. Unti-unting napapansin ng mga kasama niya na marahil hindi pala walang kwenta ang mga sinasabi ni Malong. Pinababayaan lang ng batang ito ang mga clown at tinutukan lang ang sariling gawain. Pagkatapos ay may bagong kalaban na nagpasya na harapin siya. Ang taong nagsisilbing pulis sa paaralan, ang opisyal ng konseho ng mag-aaral na si Jian, ay nag-aalok sa kanya ng isang napakagalang na paalala. Mukhang personal na ipinadala siya ng pangulo ng konseho ng mag-aaral para parusahan ang hanggal na umakyat ng kamay laban sa kanyang mahal na bunso. Agad na nagtatakbuhan at nagtatago ang lahat ng kaibigan ni Chen. Natatakot sila kay Jian, ang tagapagpatupad na gumagawa ng lahat ng maruming trabaho para sa presidente ng konseho ng mag-aaral. Hindi maipaliwanag ng mga kasama niya kung bakit biglang tina-target ng D-rank na halimaw ang ating binata ng ganito. Tumatayo siya ng diretso sa personal na espasyo ni Chen. Ipinagmamalaki ng tuta ng presidente na ang kanyang matalim na pang-amoy ay nakakatulong sa kanya upang matukoy kung gaano kalakas ang isang tao. At ngayon, ang amoy lang niya mula sa kanya ay isang kawawang, mahina na talunan. Natutuwa sa insulto, binabalik niya ito ng walang pag-aatubili. Ganap na nawawala sa katinoan si Jian nang tawaging aso siya. Bago pa man magsimula ang laban, pinapahinto siya ng amo ng batang aso bago pa sila makagawa ng eksenang publiko. Matapos mag-imbestiga, nalaman niya na ang kanyang maliit na kapatid ang nagsimula ng away. Ang pagtulak sa kanya ay simpleng resulta ng pagbato ng sipa sa taong mas malaki sa kanya. Sa kabila nito, binatukan siya ng presidente ng isang tingin na mas matalim pa sa tibak.
Ngunit hindi man lang natakot ang ating bayani. Sa sandaling iyon, isang propesor ang nag-anunsyo na opisyal nang nagsimula ang seremonya ng pagsusuri sa ranggo at hiningi sa lahat ng estudyanteng naroroon na tumindig kapag tinawag ang kanilang pangalan. Nung marinig iyon, sinabi ng Pangulo sa kanyang aso na aalis na sila. Akala niya ay isang beses lang ito at hindi na magdudulot pa si Chen ng problema matapos nilang takutin. Tinitingnan mula sa mataas na lugar, tanong ng isang lalaki ng may curiosity kay Vice Presidente kung bakit niya pinapanood ang seremonya ng ranggo ngayon. Nagtataka siya kung may bagong estudyanteng nakakuha ng kanyang interes. Ngunit ngumiti ng bahagya ang babae, sinasabing magiging kawili-wili ang taong ito. Hindi nagtagal, inanunsyo ang pangalan ni Shangsu. Nang hihintay na may bahagyang kaba ang Dorm King habang pumasok siya sa pintuan. Biglang nagbago ang atmosfera sa kabilang panig. Alam mo, isinasagawa ang pagsusuri isa-isa sa loob ng isang espesyal na tirahan ng demonyo. Sa loob, isang puso ng demonyo na konektado sa mga kawad ang sumusukat sa ranggo at potensyal ng isang nagigising sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang enerhiya. Kapag inilalabas ng Awakener ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan, bumabalik ang signal sa Earth kung saan ipinapakita ang resulta ng kanilang pagsusuri. Ang ranggo ng Dorm King ay pareho pa rin sa huli. Gayunpaman, naguguluhan ng propesor ng mas matagal kaysa sa inaasahan lumabas ang kanyang potensyal. Matindi ang titig ni Malong sa nagbabagong numero. Matapos ang maraming paghihintay, ang pinakamataas na potensyal ni Shangsu ay natuklasan na si lamang. Lumalabas ang hari na mukhang lugmok na pagtanto na lahat ng akala niyang progreso ay nasa kanyang isipan lang. Sinusubukan siyang aliwin ng mga kasama niya, sinasabing pare-pareho lang naman kayong lahat. Nasa E-rank siya at may potensyal na umabot lang sa C-rank sa pinakamataas. Ilang sandali ang lumipas, matapang na lumalabas ang alalay ng presidente. Nasa mababang D-rank pa rin siya, ngunit may potensyal siyang maabot ang A. Nawawalan na ng pag-asa ang mga kasama ni Chen dahil halos 10 estudyante na ang nakarating sa D-rank. Kahanga-hanga rin sa mga propesor na marami na ang nakarating sa grade D. Bihira para sa mga estudyanteng hindi makakuha ng tunay na karanasan sa laban na makalusot sa E-rank. Masaya, tinatawag nila ang susunod na estudyante, ang presidente na may dalang pangarap ng lahat sa kanyang balikat. Lahat ay nakatingin kay Gong Ting, ang estudyanteng isa ng guildmaster, habang siya ay pumasok sa entablado. Mananatili siyang kalmado, at matiyagang naghihintay sa resulta. Alam ng lahat sa akademya na 2 taon na ang nakalipas, si Gong Ting ay nasa mababang D-rank lamang. Ang record sa kasaysayan ng pinakamataas na grado sa akademya ay nasa gitnang D na rango, kaya nagtatanong ang mga tao kung sa wakas ay itataas na ng presidente ang pamantayan. Sa loob ng pugad ng demonyo, unti-unting bumubukas ang mga mata ng puso ng demonyo sa kanyang presensya. Hindi may papalabas ng presidente ang lahat ng mayroon siya. Gayunpaman, may matinding handgereng siyang lumabas ng may ingay sa seremonya ng pagtatapos na isusulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang numero 1. Nang makita ng mga propesor na nagliliwanag ng ginto ang kanyang potensyal na grado, napapikit sila sa hindi paniniwala. Napatunayan ang kanilang mga hinala ng tuluyang mapabagsak ni Gong Ting ang mataas na D na rango. Hindi lang yun, sumisigaw ang kasiyahan sa mga tao sa paningin ng unang posibleng S-rank sa kasaysayan. Hindi mapalampas ng mga alipin ng presidente ang kanilang boss. Kahit ang mga kasama ni Chen ay naiinggit habang pinapanood ang isang alamat na isinisilang sa kanilang harapan. Tahimik na pinag-uusapan ng mga propesor na kailangang iparating agad ang balita sa administrasyon. Kailangan nilang alagaan ng maigi ang kanilang mahalagang kandidato na S-rank, siguraduhin hindi siya makalabas ng bansa. Bukod pa dyan, siya ang pinakabatang estudyanteng kasali sa guild sa paaralan. Halos tiyak na magiging pangunahing balita ang pangalan ng kanilang paaralan. Mula sa itaas na pagtanto ni punong guro Yuan Long na alam na ni Vice Pres Ling Yu ang tungkol sa kanyang potensyal. Kaya nga't personal siyang pumunta upang panoorin ang seremonya. Ngunit, pinasaya niya ito sa pagsabing hindi siya nag-iisa sa pag-obserba ngayon. Maliban sa makislap na presidente, may isa pang estudyante na mas nakakaakit sa kanyang pansin. Sa tamang pagkakataon, siya ang susunod na tatawagin sa entablado. Naisip ni Jin ang isang magandang ideya at naisipan niyang pagtawanan ng misteryosong urban legend habang hinihikayat siyang huwag maging isang E-rank na basura tulad ng kanyang mga kasamang nakatira. Sabi niya na magiging katatawanan sila kung mangyayari iyon at itinuturing na isang kahihiyan na kahit na makapasok sila sa isang prestihiyosong kaganapan sa simula pa lang. Long sumusuporta sa kanyang kaibigan at matapang na sinasabi na babaliin niya ang lahat ng tao sa kanilang mga sapatos. Nakatitig ang mga tao sa matinding paghihintay habang pumasok si Chen sa huling tahanan ng demonyo. Ang puso ng demonyo ay agad na nakaramdam ng matinding presyon habang papalapit si Chen at naaalala ng ating bayani na ang pinakamahusay na paraan para makamit ng isang Awakener ang matibay na kinabukasan ay sumali sa isang mataas na ranggong guild. Alam niya na ang tanging daan patungo sa layuning iyon ay sa pamamagitan ng mahusay na pagganap sa pagsusulit sa labanan ng pagtatapos kung saan kailangang pumili ang mga kandidato ng mga kasapi na kanilang nais upang bumuo ng isang pangkat na 10. Ang koponan na mauuna ay direktang makakakasali sa pinakamataas na antas na imperial na guild ng bansa, kaya malinaw na malinaw sa lahat ng nanonood ang layunin ng pagsusulit na ito. Sinimulan ni Jin ang Pager recruit at ipinakilala ang isa pang mababang ranggong D sa kanyang boss habang buong pagmamalaki niyang sinasabi na ganap ng kumpleto ang kanilang grupo.
Ipinaliwanag niya na kasali na nila ang lahat ng dirang pati na ang kapatid ng presidente sa kanilang koponan, kaya wala nang paraan para silang matalo sa unang pwesto. Naiintindihan ni Chen na sa huli ay magsasama-sama ang mga malalakas na estudyante upang bumuo ng pinakamalakas na pangkat habang ang pinakamahina naman ay magbubuo rin ng sarili nilang grupo na nagdudulot ng isang brutal na kalakaran ng survival of the fittest kung saan ang mahihinang ay tinatakwil at pinapatay ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ng makaramdam ng pagkabalisa si Long kung bakit walang pagbabago sa screen at agad na inisip ng karamihan na sobrang hina ni Chen kaya hindi pa nito nairehistro ng maayos ang kanyang presensya sa sistema. Pagkatapos ay pinaniwala ni Chen si Ting na ang natitirang mga estudyante ay walang kwenta lang, kaya dapat na silang umalis nang hindi na nagsasayang pa ng oras dito. Ngunit sa kanilang paghahanda na umalis, biglang kumikislap ang screen at naglalabas ng label ng mataas na D-rank na nagdulot ng kaguluhan sa buong tao habang ang kanilang mga mukha ay nag-umapa sa gulat. Ang Pangulo kasama ang konseho ng mga estudyante ay nag-react din ng hindi makapaniwala sa hindi inaasahang resulta na ito, ngunit agad na natuklasan ng sistema ang isang kakaibang paglihis sa loob ng mga resulta. Nalaman na ginagamit ni Chen ang sistema para i-calibrate kung ano talaga ang magiging resulta ng kanyang level 10 base stats sa kanyang hindi na bagong pisikal na anyo kapag sinusuri. Pagkatapos makita ang rango na D, nagpalit siya ng klase sa Infernal Death King na siyang pinakamahina niyang nak-A na klase hanggang ngayon. Biglang bumaba ang rango mula mataas na D papuntang mid-C na labis na nagpasindak sa mga tao habang hirap paniwalaan ng konseho na gumagana pa rin ng maayos ang makina. Kahit ang mga siyentipiko ay nagsimula ng magtanong tungkol sa sitwasyon habang iniisip kung bakit patuloy na nagbabago ang mga resulta at di nagtagal ay nagsimula na silang maghinala na maaaring sira na talaga ang makina na hindi na maayos na maibabalik. Sa eksaktong sandaling iyon, may lumitaw na hindi pagkakatugma sa loob ng Demon Heart at muli ay nagbago ang mga resulta sa isang kakaibang paraan. Napansin ito ni Chen at nagpasya siyang magpalit sa mas malakas na klase kaya naging siya ang Purgatory Rakshasa. Ang pusong demonyo ay nagiging balisa habang isang marahas na bagyo ang sumisibol sa labas ng bahay demonyo at si Jian ay sumisigaw ng naguguluhan, sinasabi na parang isang langit na palatandaan na nagsasabi na muling isusulat ang kasaysayan dahil ang kanilang dormitoryo ay nakabuo ng isang banal na halimaw. Sa susunod na sandali, kumikislap ang potensyal sa ranggong S na nag-iwan sa parehong mga siyentipiko at Pangulong Ting na labis na nagulat sa kanilang nasaksihan. Gayunpaman, biglang nagpakita ang sistema ng babala na ang potensyal ng gumagamit ay lagpas sa pinakamataas nitong kapasidad at nananatiling hindi matutuklasan sa kasalukuyang limitasyon. Halos mawala ng malay si Jian tulad ng isang blue screen of death habang halos lumalabas ang kaluluwa niya sa katawan dahil sa matinding gulat. Habang nagsisimula ng masira ang sistema sa ilalim ng labis na presyon, nagmadali ang mga siyentipiko na pumunta sa harap ng may takot upang matiyak na walang masamang mangyayari sa estudyante kahit ano paman. Ngunit nang dumating na sila, napako sila sa hindi makapaniwalang pagkagulat nang makita ang isang tuyong pases na nakaupo kung saan dati ang puso ng demon dahil ito ay tuluyang nasunog mula sa labis na paggamit. Naging malinaw na medyo nasindak ni Jian ito ng sobra, ngunit sa huli ay nilamon pa rin niya ito at nakakuha ng kakayahang makita ang rango ng kahit sino pati na rin makatanggap ng babala tungkol sa mga posibleng panganib sa paligid. Lumabas siya sa pook ng mga demonyo at natuwa nang makita ang rango ng bawat tao, ngunit agad niyang napansin na itinatago rin ng Pangulo ang kanyang tunay na kakayahan at lumalabas na isa lamang siyang pangkaraniwang C-rank sa pinakamababa. Ang mga siyentipiko ay umalis ng medyo awkward at iniulat sa lahat na ang puso ng demon ay nagkaroon ng atake sa puso dahil sa matinding stress, kaya kailangang pansamantalang ihinto ang karagdagang pagsusuri. Inilalagay nilang posibleng mali ang mga estadistika ni Jian at inanunsyo na ipapadala ang buong ulat sa mas mataas na awtoridad para sa pagsusuri. Ang natitirang mga estudyante ay tinuruan na bumalik kinabukasan para sa kanilang pagsusuri dahil magkakaroon na ng bagong kagamitan para sa pagsusuri na walang magiging problema. Sa pag-uwi, sinimulan ng mga kasama ni Chen na palakasin ang loob niya at ituring siyang isang tunay na gigatsyad matapos ang ginawa niya sa harap ng lahat. Malinaw na hindi kinaya ni Jian ang selos at tinawag niyang bula habang hinihingi niya ang kabayaran sa pagkabasag ng makina at pag-aaksaya ng oras ng konseho na parang isang talunan. Habang umabot na sa limit ng pasensya si Chen at naghahanda ng parusahan ng lalaki, agad namang pumagitna si Ting at tinawag si Jian. Pinapaalalahanan siya ng presidente na huwag bastyusan ng kanilang kasamahan na nagpasindak kay Jian agad at pagkatapos ay inabot ni Ting ang kamay niya habang inaanyayahan ng bagong ipinakitang lakas na sumali sa kanyang koponan. Sa buong panahon, buong tiwala niyang ipinapangako na magkasama nilang mararating ang pinakamataas na marka sa kasaysayan ng walang duda. Nagsimula nung mag-collapse mentally si Jian sa background dahil alam niyang may kailangang paalisin sa koponan para makapasok si Chen at tiyak na magdudulot ito ng gulo sa mga magkapatid. Ayon sa kanya, ang pagsali sa koponan ni Ting ay halos garantisadong makamit ang unang pwesto ng walang duda. Kaya't nagsimula siyang magtanong kung ano ang nagpapasikat kay Chen gayong kahit ang iba ay hindi man lang nakalusot sa pamamagitan ng suhol kahit gaano pa kalaki ang kanilang pagsisikap. Pinipilit niyang lunukin ang kanyang pride at hindi na mapigil ang tanggapin si Chen sa koponan habang inilalagay ang kamay sa balikat ng bayani na may halatang pag-aalinlangan. Agad na tinapak ni Chen ang kamay niya at matatag na sinabi na wala siyang interes na makisali sa kanila. Ang tugon na ito ay nagpapawis kay Jian habang tahimik namang pinapanood ni Ting ang buong palitan ng walang anumang reaksyon.
Sinigaw ni Jin si Chen at sinabing wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya dahil ang kanilang koponan ay nasa unang pwesto na sa buong paaralan ng walang kalaban. Tumalikod si Chen at naglakad palayo habang sinasabi na wala itong kinalaman sa kanila at sinasabi niyang masyadong maingay ang buong grupo nila para pakialaman kahit isang saglit. Sinasabi niya sa kanila na huwag na silang gambalain muli at nagsimula ng magalit at magpahayag ng matinding paghihimagsik si Jian pagkatapos ng nakakaulo na pagtanggi na iyon. Agad na nagsimula ang buong paaralan na magchismis tungkol sa pagtanggi ni Chen at karamihan ay inakala na balak niyang kunin ang unang pwesto para sa sarili matapos ang pagpapakita ng mid-tier C rank. Ngayon ay may perpektong palabas na pwedeng panoorin ng buong paaralan habang nagsisimula ng mag-unfold ang drama sa real time. Samantala, buong ningning na tinatamasa ng mga kasama ni Chen ang mukha ng ganap na pagkahiya na unti-unting lumalabas sa mga mukha ni na Jian at Ting matapos ang walang awa nilang pagtanggi sa publiko. Maingat na sinasabi ng presidente kay Jian na huwag mag-alala kung may sariling plano si Chen habang nananatili siyang kalmado. Sa parehong oras, ang punong guro na nanonood sa buong pangyayari ay bumunot ng malalim na buntong hininga ng pagkadismaya dahil tumanggi ang mga lalaki na magtulungan gaya ng kanyang orihinal na inaasahan. Nais niyang magtulungan sila at magbukas ng bagong record sa paaralan pero iginiit ni Ling na mas magiging kawili-wili ang sitwasyon kung ganito na lang. Ipinaliwanag niya na si Ting ay lumaki na may marangyang buhay kaya ang ganitong pagtanggi ay ituturing niyang isang direktang deklarasyon ng digmaan sa kanyang isipan ng walang duda. Ipinaalala niya sa principal na ang kanilang presidente ay hindi madaling kausap sa kahit anong sitwasyon kapag nasaktan ang kanyang pride tulad nito. Patuloy na nagrereklamo si Jian at sinasabi na may sobra siyang kumpiyansa si Chen dahil lang sa isang mali sa pagsusulit na nagpakita ng C na marka pero may pag-iingat si Ting na maaaring hindi talaga mali ang resulta. Inamin niya na kahit halos walang pag-asa, hindi pa rin niya papayag ang may makuha ang unang pwesto niya sa kahit anong paraan. Naalala ni Jian na si Chen ay marahil isang normal na estudyante na walang tunay na karanasan sa laban, habang ang mga kasapi ng konseho ay mga elitista na matagal nang nag-aaral ng lihim sa isang pugad ng demonyo upang maabot ang kanilang kasalukuyang antas. Iminumungkahi niya na personal siyang pumunta at turuan si Chen ng leksyon sa kanyang kayabangan, ngunit pinutol ni Ting ang ideyang iyon at tinanong kung talagang mukhang mapagpanggap ang kanilang presidente na gagawin iyon. Agad na naisip ni Jian ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin habang kinansela ni Ting ang kanilang plano sa karaoke at sinabihan si Jian na siyang bahala sa lahat ng mag-isa ng walang karagdagang gabay. Sinasabi niya ng malamig na tono na walang kinalaman siya sa anumang pipiliin ni Jian at agad na naintindihan ni Jian ang mensahe ng hindi na kailangang magpaliwanag pa. Mga 10 minuto ang lumipas, lumapit ang isang informant kay Jian at iniulat na umalis na si Chen mula sa paaralan matapos niyang sabihin na kailangan niyang umuwi sandali. Ipinaliwanag din niya na umalis si Chen nang hindi man lang humihinto para kumain na siyang nagpadali pa sa sitwasyon. Iniisip ni Jian na ito ay isang banal na pakikialam at nagsisimula siyang makaramdam ng kasiyahan sa pagkakataong maparusahan siya ng walang pakikialam mula sa iba sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Habang naglalakad si Chen sa kalsada, naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, isang pikgil ang hinarap ang isang sakuna habang sinusubukan nilang sakupin ang isang demon lair sa teritoryo ng street. He Country. Sa loob ng lair na iyon, nakatagpo sila ng isang halimaw na hindi pa nila nakita noon na tinatawag na galit na nagdulot ng agarang pagkawasak sa buong koponan ng Peak ng walang anumang paglaban. Pagkatapos ay nakatakas ang halimaw sa mundo ng tao at nagdulot ng malaking pagkawasak sa lahat ng dako, at kahit na hindi pa kumpleto ang alaala na iyon, nananatiling determinado si Chen at bumubuo ng plano upang hanapin ang parehong pugad ng demonyo sa buhay na ito. Upang masimulan ang planong ito, kailangan ni Chen ng malaking halaga ng pera, kaya't siya ay pumunta sa Mithril Monster Exchange Center ng walang pag-aatubili. Naalala niya na ang sentrong palitan na ito sa ilalim ng Mithril Guild ay magiging pinakamalaking pamilihan ng materyales sa buong bansa sa hinaharap na timeline. Sa mundong ito, sinusukat ang lakas ng isang Awakener batay sa kalidad ng kanilang kagamitan at armas at nagsisilbing mahalagang ugnayan ng palitan para sa pagbili at pagbebenta ng ganitong mga item. Gayunpaman, para kay Chen, ang lugar na ito ay nagsisilbing mabilis at madaling paraan upang kumita ng pera ngayon bago siya magpatuloy sa mas malalaking layunin. Kaya pumasok siya ng diretso at ipinakita ang ilang pangil sa broker na masusing sinuri ito ng may matinding pag-iimbestiga at malinaw na pagdududa. Tinanong niya kung paano nakakuha ng ganitong bagay ang isang estudyanteng katulad niya, kaya mahina hong ipinaliwanag ni Chen na nahulog ito mula sa isang halimaw na kanyang natalo kanina. Nagulat ang broker at sinabing hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng bagay dati, ngunit pumagitna ang kanyang katulong at ipinaliwanag na ang mga pangil ay nagmula sa mga E-class na halimaw na tinatawag na Beast Sangsin. Naalala niya na nakasaad sa mga tala na ang mga pangil na ito ay pwedeng gawing E-grade na scepter na may ulap na uri o pwedeng durugin upang gawing pulbos para sa iba't ibang gamit. Pinutol siya ng mayabang na broker at ibinaba ang pangil pabalik sa mesa habang sinasabi na maliit lang ang halaga ng isang E-grade na bagay. Nagsimula siyang magyabang na ang kanilang palitan ay isang VIP na sistema kung saan nakikipag-ugnayan lang sila sa mga nagigising na may pagkakakilanlan at mataas na katayuan sa lipunan. Sinasabi niya na ang tanging tinatrabaho niya ay mga item na D-grade pataas, kaya hindi niya kinikilala ang ganitong kaliliit na E-grade na item. Sa kanyang isipan, nagrereklamo siya tungkol sa kakulangan ng mga high-grade na kliyente kamakailan at nakikita niyang walang pakinabang ang makipag-ugnayan sa isang mababang antas dahil hindi ito makakatulong sa kanyang promosyon.
Binabalewala niya ang buong sitwasyon at itinatapon ang responsibilidad kay assistant na si Lee nang hindi na iniisip pa habang pumapiling siya. Maayos niyang iniabot kay Chen ang isang sobre ng pera at nagtatanong kung kailangan pa niya ng tulong sa iba pang bagay bukod dito. Tinitingnan ni Chen ang halagang 18,000 at napagpapas siyang kaya nitong solusyonan ang kanyang problema sa rente sa ngayon nang walang gaanong stress. Pagkatapos ay inilalabas niya ang nagliliwanag na dambuhalang espada na nakuha niya mula sa Purgatory Rakshasa na agad na nakakakuha ng buong atensyon niya. Bagamat hindi pa niya ito nakita dati, tinatayang niya na ito ay hindi bababa sa B-grade na bagay, o maaaring A-grade pa nga sa pinakamahusay. Bumalik ang broker na nakataas ang kilay at tinanggihan ang kanyang pahayag bilang isang kathang-isip lamang dahil karaniwang umaabot sa 1,000,000 ang halaga ng mga A-grade na bagay. Sinasabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho doon at ni minsan ay hindi niya nakita ang kahit na anong katulad ng isang A-grade na bagay sa totoong buhay. Sa sandaling iyon, dumating ang may-ari ng tindahan at mahinahong sinasabi na ang ipinakitang bagay ay hindi A-grade o B-grade. Broker ay pinupuri ang matalim na paghuhusga ng kanyang boss at sinabing alam na niya na hindi makakakuha ng ganitong bagay ang isang estudyante. Ngunit ipinaliwanag ng may-ari na ang armas ay malinaw na nagmula sa Purgatory Lands at inihayag na ito ay isang S-grade na bagay. Halos ang broker at ang katulong ay halos mawalan ng sistema matapos marinig ang nakakagulat na pahayag na iyon at nanatiling nakapikit ang kanilang mga mukha sa hindi makapaniwalang reaksyon. Agad na niyakap ng may-ari ang mga kamay ni Chen at mainit na tinanggap siya bilang isang iginagalang na bisita ng may buong paggalang. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Chen na sumunod sa kanya sa VIP room at hinikayat siyang huwag mag-atubiling ipahayag ang anumang nais niya. Samantala, nararamdaman ni Chen ang kasiyahan habang sa wakas ay nakita niyang ipinakita na ni Qingji, ang may-ari, ang kanyang tunay na sarili gaya ng inaasahan. Pagkatapos magpahinga sa VIP room, tinanong siya ng boss ng guild kung magkano ang nais niyang ibenta ang armas. Agad na sumagot ang ating binata ng 1,000,000 na nagpa-surprise sa lalaking may berdeng buhok. Sinasabi ng boss na maaari nitong may benta ng hindi bababa sa 10-10 milyon dahil sobrang halaga nito. Gayunpaman, sinasabi ni Chen na nais lamang niyang gamitin ang malaking espada bilang collateral para sa isang pautang na $1,000,000 sa loob ng isang buwan. Lalong napapahanga ang lalaking iyon nang mapagtanto niyang sobrang talino ng batang ito at nagtatanong kung sino talaga siya. Ipagpapatuloy ni Chen na sinasabi na babayaran niya ang pangunahing halaga sa loob ng 30 araw at ang karagdagang interes sa susunod na buwan. Bago sumagot, sinabihan ng boss ng gildang babae na lumabas muna para mapag-usapan ng mga matanda ang negosyo. Pagkatapos maging malinaw, sinabi ng lalaki na alam niya na si Chen ay nag-aaral sa pambansang unang angat na universidad na malapit nang magtapos ang mga nakatatanda. Sinasabi niya na alam niyang magaganap ang pagsusulit sa pag-graduate sa loob ng 30 araw at ang gantimpala ay 1,000,000. Tinanong niya ng diretso ang ating bayani kung sigurado siyang makakakuha siya ng mataas sa pagsusulit na iyon. Pagkatapos, inilabas ng boss ng guild ang kanyang Sherlock side at napagtanto na nangangailangan talaga ng pera si Chen at hindi siya nandito kung hindi ito ang kanyang huling opsyon. Sa huli, idineklara niyang ipapahiram niya agad ang 1.5 milyon ng walang anumang interes. Iniaabot ang kamay niya, ngumiti at sinabing ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan. Naiiwan si Chen na walang masabi sa ipinapakitang pagpapakita at kahit na sinisiguro siya ng lalaki na hindi niya ipapakalat ang kahit isang salita mula sa kwartong ito. Hiniling lang niya na sa halip, dapat daw ay pumunta ang ating binata sa guild na ito kapag gusto nitong makipagpalitan ng iba pang bagay. Naisip ni Chen na ang lalaking ito ay nakapag-isip ng lahat ng napakadali pero hindi pa rin siya nanloko. Ngayon ay naiintindihan niya kung bakit naging malaking tao ang boss ng guild sa hinaharap. Ngumiti ang ating binata habang iniisip na kailangan niya ng mga malalakas na kakampi kung nais niyang talunin ng Demon Lord. Ilang sandali ang lumipas, natapos ang kontrata at agad na naipadala ang pera sa kanyang account. Tinanong siya ng boss ng guild kung kailangan niya bang humiram ng armas para sa paligsahan dahil kakalabas lang niya ng sarili niyang sandata. Kahit wala siyang S-rank na kagamitan, marami pa rin siyang piling mataas na kalidad na A-rank na kagamitan. Sabi ni Chen na huwag siyang mag-alala at sa kanya lang tinawag ang isa pang dakilang espada na nakuha niya kanina na labis na ikinagulat ng mga kasapi ng guild. Sa ganitong paraan, umaalis na ang ating binata habang agad na inirerekomenda ng boss ng guild ang pink-haired na babae bilang supervisor dahil sa pagkuha niya ng isang high-level na kliyente. Bago umalis si Chen, napagtanto niyang nakalimutan niyang bumili ng isang bagay at bumalik siya sa counter. Makalipas ang ilang oras, nakatayo na siya ngayon sa harap ng isang hintuan ng boss. Naalala niya na sa nakaraang buhay, hirap na hirap siyang umakyat sa tuktok at tinatrato siya ng mga tao na parang basura. Nagtrabaho siya ng walang katapusang shift para lang mapanatili ang kabuhayan at halos naglagi silang magkapamilya na parang walang tirahan upang makaraos bawat buwan. Noong panahon, nakapasok si Ewan sa pangarap niyang universidad pero iniwan niya ito at sinabing masyadong malayo ang campus sa kanyang mahal na kapatid. Ngunit sa totoo lang, natatakot siyang magdagdag pa ng pasanin sa pinansyal nito. Bumabalik siya sa kasalukuyan at nagtatanong kung bakit hindi pa siya nagpapakita, nagsimula siyang mag-ikot-ikot. Bigla, isang boses ang tumawag sa kanya, tinatawag siyang tanga dahil naghahanap siya malapit sa pasukan imbes na sa labasan. Hila-hila ang malaking bagahe niya, sinasabi niyang nagkautang-utang na naman sila dahil ubos na ang pera sa renta.
Pero nanatili lang siyang nakatayo roon na parang nababaliw dahil 7 taon na mula nung huli siyang makita. Sabi niya sa kanya na tulungan siya sa mga gamit niya. Nang walang sagot, iniikot niya ang kamay niya sa harap nito, sinusubukang gisingin siya. Sa sandaling iyon, biglang bumilis si Chen at niyakap siya ng mahigpit, nagulat siya sa ginawa nito. Matapos ang ilang nakakahiya na sandali, ginamit niya ang ipinagbabawal na paraan ng pagtutok upang makawala sa kanyang hawak habang binabato siya ng lecture dahil halos mapasok siya sa hininga. Sinasabi niya na medyo kahinahinala na ang kilos niya nitong mga nakaraang araw at nagtatanong kung ni-reject na siya ng crush niya, pero binabaliwala niya ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad habang patuloy siyang nagkukwento tungkol sa mga pagsusulit niya. Sa kabila nito, masaya si Chen na makinig sa lahat, sinasabi sa sarili na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanya sa buhay na ito. Samantala, sa isang eskinita, may ilang mga goons na naghihintay ng isang bagay. Matapos makumpirma na daraan dito ang ating bayani, sinabihan ni Jian ang kanyang mga goons na manatiling nakatago hanggang sa dumaan ng target, sa kanila siya aabangan ng sabay-sabay. Ngumiti ng baliw, sinasabi niya sa sarili na tiyak na parurusahan niya ang lalaki sa ginawa niya. Tinanong siya ng isa sa mga goons kung magkakaroon sila ng problema kapag lumala pa ang sitwasyon mula rito. Ang Cloud Assassin ay nagsabi sa kanya na dati ay nais niyang turuan ang lalaking iyon ng leksyon, ngunit ang kamakailang pagkikita nila ay talagang nagalit sa kanya. Naalala kung paano siya pinahiya ni Chen, sinabihan niya ang mga basura na mag-iwan ng isang bagay para sa kanya at nangakong tuturuan niya ang ating bayani ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Si Jian ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili bilang pinakamahusay na Cloud Assassin at nagsisimulang manggalngal habang ini-imagine ang itsura ng mukha ng kanyang target. Bumabalik sa ating bayani, pinaalalahanan siya niyo na kakaiba na ang kanyang kilos at nagtatanong kung dahil ba ito sa mga pagsusulit. Binabaliwala niya ito at sinabing hindi dapat masyadong mag-alala ang isang mahina tulad niya. Pinapaalala ng ate niya na palagi niyang sinasabi sa kanya na magpatuloy kahit ano pa man at iwan na lang ang lahat sa tadhana. Naramdaman ni Chen na masaya siya nang mapansin na madali niyang napansin na nagbago siya, ngunit napagtanto niyang hindi niya alam na nagising na ang kanyang mga kapangyarihan at naging mayaman na siya. Nang marinig ang kanyang kumpiyansang sagot na ayos lang siya, naisip niya kung ito ba ay dahil lang sa kanyang pagmamataas bilang lalaki. Yun tumango habang iniisip na sa wakas ay nagiging tunay ng lalaki ang kanyang kapatid. Samantala sa malayo, sinasabi ng isa sa mga goons kay Jian na may isang babae na kasama nila sa target. Naging sobrang excited ang lalaki dahil walang kamera sa eskinita at hindi sila mahuhuli ni Chris Hansen. Gayunpaman, agad na naramdaman ng ating binata ang masamang balak at naisip na sila pa rin ang mga walang hiya mula sa konseho ng mga estudyante. Nilalabas niya ang ilang murang AirPods, inilalagay niya ito sa tainga ng kanyang kapatid at sinabing pakinggan ang isang kantang kamakailan lang niya sinimulang pakinggan na nagulat ito dahil hindi siya mahilig makinig ng musika, pero nagpasya siyang makisama na lang upang mas maintindihan siya. Pagkatapos ay humarap siya at matalim na tinitigan ng mga scumbags na unti-unting lumalapit habang tumutugtog ang musika sa background, nagsimula na ang laban habang sumugod ang mga goons. Agad na nag-switch si Chen sa kanyang klase ng kidlat at naaalala na 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala niya ang kanyang nag-iisang pamilya at ngayon lang, muli silang nagkita. Puno ng galit, iniisip niya kung saang salamangkero nagmula ang kapalaluan ng mga ito at mabilis siyang tumakbo na parang kidlat. Hinaampas ng ating bayani ang kanyang paa sa una at pinapalayas siya habang nagsisimula ng magpawis ang iba. Pagkatapos ay pinukol niya ang kanyang kamao at nagbigay ng 3 sunod-sunod na suntok gamit ang knuckle bago tapusin ang pang-4 sa isang marahas na sipa sa tuhod. Isang matapang na tambak ng basura ang nagtangkang umatake pero hinawakan lang ni Chen ang kamay niya at binasag na parang spaghetti. Sumigaw ang lalaki sa sakit at tinamaan ng isang quarter-pounder na kamao diretso sa ilong niya. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na nilalampasan, nanlaki ang mata ni Jian sa gulat at nagtataka kung paano naging sobrang lakas ng ating batang lalaki. Hindi tumitigil si Chen at patuloy na nagpapaputok ng malakas na suntok habang nilalakad niya palapit sa Cloud Assassin. Sa wakas nakarating na siya sa kanya, sinubukan ni Jian na kumbinsihin ang sarili na siya ang pinakamalakas na assassin at hindi siya pwedeng matalo. Bilang isang mabuting Samaritan, binabalik niya siya sa katotohanan sa pamamagitan ng isang matinding suntok na nagtulak sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya tumitigil doon, siya ay bumusina at nagsimula ng isang serye ng mga suntok na nagpalaglag ng ilang mga ngipin. Ang Cloud Assassin ay gumulong sa lupa na parang damo sa steroids at bumangga sa pader. Sinubukan niyang buksan ang mga mata ngunit nakita niya ang mismong demonyo na nakatitig sa kanya. Tinitigan ng ating bayani si Jian na ngayon walang dangal at pinaalalahanan siya na sinabi na niya sa basura na lumayo sa kanya. Nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa, tinanong niya ang hanggal na walang utak kung hindi man lang niya maintindihan ang simpleng salita ng tao. Yung binugbog hanggang hindi makilala ang mukha ay hindi na maramdaman ang kanyang mga binti at kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay nabasag. Nang mapagtanto niyang nakipag-away siya sa maling tao, halos hindi na siya makapagsalita ng paumanhin. Binubusutan ni Chen ang kanyang leeg at pinipisil ang isang tibak sa kanyang mukha. Nakikita ni Mr. Top Assassin ng malinaw sa kanyang mga mata, walang kahit anong pag-aatubili na pumatay. Hindi siya nagtataglay ng aura ng isang karaniwang estudyante. Hindi maiwasang magtaka ni Jian kung anong uri ng impyernong maaaring magbago sa isang tao tulad ni Chen.
Sa malamig na puot, sinabihan niya ang lalaki na alalahanin ng mabuti ang kanyang mga salita kung ayaw niyang maulit ang bangungot na ito. Hindi siya magdadalawang isip na wasakin sila sa susunod na magkamali pa sila. Ito ang kanyang huling paalala sa kanila. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng isang bagay para bigyang diin. Kung sakaling pumasok man sila kahit isang milya sa paligid ng kanyang kapatid na babae, buong puso niyang papatayin silang lahat isa-isa. Pagkatapos niyon, binaban niya ang table at bumalik sa tabi ni Yuni bago pa matapos ang kanta. Sa huli, napuno ng emosyon ng kanyang kapatid. Naluluha siya sa mga malungkot at masakit na nakapanghihilakbot ng mga liriko. Niyakap niya ang kanyang sarili, nalilito kung ano ang pinagdaanan ng kanyang kapatid na nagbago sa kanya ng sobra sa paglipas ng mga taon. Natatakot siyang baka hindi sapat ang suporta niya noon. Nagpasya siyang umikot para sumbatan siya ng maayos, pero natigil siya sa salita nang mapansin ang regalo sa kamay niya. Yung makinang na gintong plaka na panulat na palagi niyang pinapangarap ay nasa harap niya mismo. Nagniningning siyon sa sobrang kasiyahan. Halos hindi siya makapaniwala na binilhan siya ng kanyang kapatid ng pinakabagong holographic magic pen na mas mahal pa sa kanilang buwan ng renta. Ang kanyang kaakit-akit na reaksyon ay nagpapainit ng kanyang puso. Malinaw sa mukha niya na ayaw niyang ibalik ito kahit na iyon ang responsableng gawin kapag atresado na sila sa renta. Ninakaw ang kanyang kamao sa likod, tahimik na nangangakong poprotektahan ang ngiti ng kanyang kapatid sa pagkakataong ito at titiyakin na makapapasok siya sa paboritong paaralan ng kanyang pangarap. Sa bahay, masaya niyang ginugugol ang oras sa paggawa ng holographic na guhit sa hangin. Tahimik na nilalasap ni Kuya ang kanyang lutuing ramen at nagsasabi na natutuwa siya na masaya siya sa regalo. Kahit na, nag-aalala pa rin siya na ginagastos niya ng sobra para sa kanya kahit hindi pa nila nababayaran ng renta para sa susunod na buwan. Ngumiti siya ng may pagmamalaki at ipinaalam na ang renta nila sa buong taon ay nakasiguro na. Sinasabi ni Kuya na maganda ang takbo ng maliit nilang negosyo ng kaibigan niya, pero matalim si Yun at tinitigan siya ng may halong pagdududa. Malinaw na hindi siya naniniwala sa paboritong kwento niya tungkol sa negosyo. Sa kabila nito, hindi na niya siya pinipilit pa. Hindi na rin niya maalala kung gaano nakatagal simula nang tumawa ng ganito ng buong bukas ang kanyang kuya. Maingat siyang pinalapitan siya sa balikat at isang simpleng hiling ang ibinibigay. Ano man ang kanyang lihim na ginagawa, kailangang siguraduhin niyang hindi siya mapagod ng husto. Samantala, sa isang tahimik na aquarium, ibinahagi ni Pangulo Ting ang nakakagulat na balita sa kanyang pinsan. Ang pinakamahusay na mga doktor sa lungsod ay nagdeklarang si Ginoo Top Assassin ay malubhang na sugatan na hindi na maaring gamutin. Higit sa kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay basag na hindi na maayos pa. Ang pakikipaglaban niya kay Chen ay isang bagay na hindi inaasahan ng Pangulo. Ngunit mas nakababahala ang nakakatakot na kalagayan ng kanyang katawan matapos ang laban. Tumugon ng malamig ang kanyang pinsan. Naiinis lang siya dahil mas mababa na ang bilang ng mga mag-aaral na magaling na nagtapos na sasali sa kanyang koponan. Pero ang presidente ay kasing walang awa, sinasabi na mas gagaling siya ng walang pabigat na NPC na nagpapabagal sa kanya. Pagkatapos, nagsalita ang kanilang tiyo at ang direktor ng pagtanggap sa akademya. Maingat na ibinibigay ni Gongshan ang ulat tungkol sa kamakailang hakbang ng ating bayani. Matapos ang masusing investigasyon tungkol sa kaguluhan sa seremonya ng ranggo, narito na ang resulta. Walang duda sa resulta, at tunay na mas mataas ang ranggo ni Chen kaysa sa presidente ng Student Council. Ang pagbubunyag na iyon ay labis na ikinagulat ng dating top student. Pagkatapos ay nagbigay siya ng seryosong payo, sinabing personal na hiningi ng kanyang ama na suriin ng isang vice-chairman ng alliance ang kanyang pagsusulit sa laban. Kaya kailangan niyang siguraduhin siya ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat. Kung sakaling hindi niya magawa yon, nagmumungkahi ang direktor ng isang alternatibong solusyon. Ang batang babae na may bird ang buhok na paborito ng kanyang tiyo ang tutulong sa kanyang koponan na makuha ang unang pwesto sa kabuuan. Ngunit mariing tinanggihan ni Pangulo ng Konseho ang alok ng walang pag-aatubili. Sinasabi niya na hindi niya pa nga naipakita ang kanyang tunay na lakas sa pagsusuri. Masyadong kumpiyansa si Pangulong Ting sa kanyang labis na kalamangan at sinisigurong siya lang ang maghahari sa buong akademya. Sa dormitory ng akademya, naglilinis ang ating binata matapos tapusin ang kanyang araw-araw na pagtakbo ng 100 milya na may mga timbang sa kanyang likod. Ganap na nakatuon siya sa isang layunin at iyon ay ang manalo sa $1,000,000 na gantimpala sa darating na pagsusulit sa pagtatapos. Ito ang kanyang tanging tunay na pagkakataon na matupad ang kasunduan niya kay Qingji ng Mithril Guild at makabuo ng isang kapaki-pakinabang na ugnayan sa kalakalan nila. Sa ilang linggo na lang bago ang pagsusulit, nakahiga siya sa kama, hindi para magpahinga, kundi para ipagpatuloy ang pagsasanay kahit sa kanyang panaginip. Pumasok siya sa kanyang Demon Lair habang nakatayo ang napakalaking Void Tower ni Demon King Lanyo sa harap niya. Tumatangkad siya sa mahabang hagdang patungo sa pinto ng walang pag-aatubili. Ang una niyang pagsusuri sa klase ng Gravehound King ay umabot sa karapat-dapat na mid-C na rango. Sa kabilang banda, ang napakalakas na lakas ng kanyang klase na Abyssal Fiend ay ganap na nag-overload sa sistema. Kahit ang puso ng demonyo mismo ay hindi makapag-uri ng tama sa tunay nitong potensyal. Naging malinaw sa kanya ang tanging paraan upang suriin ang natitirang mga klase niya. Binubuksan niya ang Void Tower at nagpa siya na subukan ng kanilang likas na lakas ng direkta sa labanan. Pumasok siya, naiintriga kung anong uri ng mabagsik na hamon ang ihaharap sa kanya ng tower. Ang nakikita niya ay pinalalawak ang kanyang mga mata sa pagkabigla.
Natagpuan niya ang kanyang sarili na naipadala sa isang kakaibang dimensyon, kung saan nakatayo siya sa ibabaw ng isang malaking puting planeta na lumulutang sa kalawakan. Sa sandaling kanyang unang hakbang, agad siyang bumaba sa isang tuhod, halos hindi mapanatili ang kanyang katawan na nakatayo. Sa Fallen Star Waste, 10 beses na mas malakas ang grabidad kaysa sa Earth at nararamdaman ni Chen ang mabigat na presyon sa kanyang mga buto. Sa likuran niya, tuluyang naglaho ang pasukan ng tore. Alam na niya na ibig sabihin nito ay kailangang talunin niya ang boss para muling mabuksan ang labasan. Bago pa siya ma-ambush ng mga mapanganib na hayop, kailangan niyang mag-adapt at magtagumpay agad. Gayunpaman, ang isang maltong leon na nagmamanman sa paligid para sa biktima ay tila hindi handang ibigay sa kanya ang karangyaan na iyon. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, agad na lumipat si Chen sa kanyang klase ng kidlat. Tumama ang leon ng diretso sa kanya, ngunit naiiwasan niya ng bahagya at naituro ang isang tumpak na saksak sa balikat nito. Nagngangalit ang hayop sa galit, ngunit hindi epektibo ang suntok dahil hindi nito naabot ang anumang mahahalagang bahagi. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mga atake ay kasing bagal at hindi tumpak ng kanyang kasalukuyang kakayahan na gumalaw ng maayos. Madaling naipipilit ng multo layon siya sa lupa at parang tako nitong kakainin, ipinapakita kung gaano kahusay ang pag-aangkop ng mga halimaw na ito sa matinding grabidad. Pinapayagan niya ang leon na kumagit sa kanyang braso sandali, pagkatapos ay mabilis na binabago ang kanyang klase sa Abyssal Fiend. Ang pagbabago ay agad na nagdadala ng ibang uri ng pagtaas ng estadistika. Kapalit ng bilis, nakakakuha siya ng malaking lakas at tibay na mahalaga sa malapitang labanan tulad nito. Binabago niya ang klase niya at agad na napapabagsak ang agresibong tuta na nagbubunsod ng pagbabago sa laban. Ang kakayahan ng Rakshasa na manipulahin ang gravity ay naging napakahalaga. Sa isang planeta na may 10G, 3 beses na multiplier ang tumatama ng napakalakas. Sa sandaling iyon, sumisigaw ng galit ang leon ngunit walang awa si Chen, pinipiga ang Phantom Lion papunta sa ibabaw ng planeta. Pagkatapos, humihiga siya sa sahig upang makahinga. Pagkagutom ang nagulat sa kanya sa isang karapat dapat na paalala ng pag-level up. Ipinaliwanag na bawat klase ay tumatanggap ng rating na bituin. Ang bilang ng mga bituin ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagbabago sa mga stats kapag lumipat sa klase na iyon. Ang Purgatory Rakshasa ang may pinakamaraming bituin sa lahat ng kanyang mga available na klase. Sa kabila ng bentahe na iyon, nakipaglaban lang siya para sa kanyang buhay laban sa isang B-rank na Anino Lion sa klaseng ito. Malinaw na malayo pa ang kanyang lalakbayin bago maabot ang potensyal nitong SSS na rango. Susunod, naiinis siya nang makita na ni Gluttony ay hindi man lang binibigyan siya ng pagkakataong lamunin ang nilalang. Malinaw na hindi rin ito ang pangunahing boss ng palapag dahil dapat lumitaw ang isang labasan kapag natalo niya ang tunay na boss. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang napakalaking pinto sa kanyang likuran. Dozens ng kumikislap na mga mata ang tumitingin mula sa dilim. Tumatama sa kanya ang katotohanan na parang isang track. Lahat ng pagsisikap na kailangan para mapatay ang isang Phantom Lion ay walang kinalaman sa darating pa lang. Walang katapusang mga B-rank na halimaw ang bumubuhos mula sa pintuan, hinahampas at nilala pa siya mula sa lahat ng direksyon. Ngayon lang niya lubos na naiintindihan ang binalaan siya ni Rakshasa tungkol sa loob ng tore na may mga walang awang hayop at ang kanyang daraanan ay mapupuno ng walang katapusang sakit at paghihirap. Ngunit pinayuhan din siya ng demonyo na tiisin ang lahat, mag-adapt at tumibay. Maya-maya, ginaising ni Chen ang kanyang sarili mula sa pagtulog, pakiramdam na parang nalampasan niya ang pinakamasamang bangungot sa buhay niya. Lahat ng iba sa kwarto ay nananatag sa kanilang pagtulog, hindi alam na naranasan niya ang sakit ng pagkakahiwa-hiwalay ng kanyang laman ng mga halimaw. Sa wakas ay napagtanto ng ating bayani na ang Purgatory's Void Tower ay hindi isang shortcut sa instant na tagumpay. Nasa simula pa lamang siya ng isang mahaba, nakakapagod at masakit na paglalakbay. Lumilipas ang mga linggo hanggang sa dumating ang oras ng pagsusulit sa pagtatapos ng akademya. Maraming VIP ang naroroon upang panoorin ang bagong henerasyon ng mga mag-aaral na may potensyal. Inilalabas din ang bagong minimum na mga pangangailangan para sa komposisyon ng koponan kung saan dapat may isang estudyanteng may mataas na i-rank sa bawat grupo. Dumating na ang oras ng pagbubuo ng mga grupo at inanunsyo na maaari nang makita ng lahat ang kanilang mga rango. Ito ay nagbigay daan sa mabilis na pagpapasya kung sino ang kanilang kukunin sa grupo. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa rango mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ngunit agad napansin ni Malong ang isang kakaiba. Si Chen mismo ay nalilito nang makita ang kanyang pangalan na nakalagay sa pinakailalim. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya habang nag-iisip ang iba kung paano maaaring nasa pinakahuling pwesto sa klase ang isang halos grade C na nagigising. Agad na nagsimula ang mga inggit na estudyante na magbintang, kampante na mali ang pagkakaayos ng kanyang mataas na rango. Pero kahit sila ay hindi makapagsasabi na hindi totoo ang kanyang lakas at ang pagkakaroon niya sa kanilang koponan ay tiyak na magpapataas ng kanilang marka. Bata Presidente Ting na natiling tahimik habang umiikot ang mga bulong tungkol sa hanggal na siguro nagsisisi sa pagtanggi sa mabait na alok ng presidente. Ang taong nasa likod ng planong ito ay ang kanyang sariling tiyo na si Gong Zuan. Akala niya walang mag-iimbita sa ating batang lalaki sa kanilang grupo matapos makita siyang nakalista sa pinakababa. Ang kanyang masamang plano ay simple. Kung hindi man lang makapasa si Chen, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong talunin ang grupo ng presidente.
Balik tayo sa ilang oras ang nakalipas, halos lahat ng estudyante ay nananawagan kay Presidente Ting na payagan silang sumali sa kanyang koponan. Sinusubukan nilang magpakitang gilas sa kanya, ngunit pinipigilan ni Chong at sinabing maaari lamang silang magdagdag ng isang tao pa. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, nagbuo ang lahat ng ibang estudyante ng sarili nilang mga koponan, iniwan ng pinakamahina na dorm lang. Sinasabi ni Long na sinubukan nilang tanungin ang lahat pero ayaw nilang sumali. Dahil apat lang sila ngayon, hindi sila pwedeng sumali sa pagsusulit sa pagtatapos. Pagkatapos ay nagrereklamo siya na sobra-sobrang kainahinala na ang score ni Chen ay binaba sa pinakamababang rango na nagiging dahilan para hindi na siya makasali. Dahil ang mga pamantayan sa pagpili ay nangangailangan ng kahit isang mataas na antas na E-rank, pakiramdam nila ay sinadyang targetin ang kanilang grupo. Ang pagsusulit sa pagtatapos ang nag-iisang paraan para maipakita ng mga estudyante ang kanilang talento at maakit sa mga guild na mataas ang antas. Sa huling pagsusulit, ang bilang ng mga kalahok ang nagtatakda kung ilan ang mga halimaw na haharapin ng grupo, kaya walang benepisyo ang dami. Kaya ayaw makipag-ugnayan ng kahit sino sa mga mahina dahil magdadagdag lang ito ng pasanin. Para mas lalo pang maging masama ang sitwasyon, ang tatlong pinakamababang rango ay lahat mula sa iisang dorm, kaya sila ay ganap na nag-iisa. Bigla na lamang isang estudyante ang tumawag kay Zuo at sinabing kulang na lang nila ay isang tao. Sinusubukan siyang guluhin ng lalaki, sinasabing hindi niya siguro plano na mabaigo sa pagsusulit sa pagtatapos sa pakikipagtulungan sa kanyang mahihinang kasama sa dorm. Naiintindihan ni Chen na kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na mapag-iwanan na silang lahat at hindi pa makasali sa kompetisyon. Gayunpaman, tinanggihan ng hari ng dorm ang kanilang alok at sinabing hindi niya iiwan ang kanyang mga kasama sa kwarto. Nagalit ang kabilang grupo, ngunit pinagsabihan pa rin niya silang huwag maliitin ang iba. Tinitingnan ng listahan ng mga estudyante, inanunsyo ni Long na halos lahat ay nakabuo na ng kanilang mga koponan. Kailangan na lang nila ng isang tao pero walang gustong sumali sa kanila. Samantala, nakatitig ang ating binata sa direktor at napagtanto na pareho silang apelyido ng presidente ng konseho ng mga estudyante. Nakikita ang ganitong mga palihim na galaw, nagtatanong si Chen kung talaga bang iniisip ni Gongshan na siya ay isang malaking banta. Hindi nawawala ng pag-asa, idineklara niya na tiyak na sasali siya sa paligsahan at pinapagana ang kanyang kakayahan sa kidlat. Dahil sobrang lantaran ng iba sa kanilang puot, sinasabi niya sa sarili na hindi na niya kailangang magpigil pa. O kaya'y magtanim tulad ng isang profesional, siya ay umaksyon habang nagugulat ang mga opisyal sa biglaang pagpapakita ng lakas. Maging ang kanyang mga kasama sa dorm ay nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Naalala ng ating bayani na may espesyal na kaugalian ang lahat ng paaralan ng Awa Kenner. Upang lumikha ng isang mapagkumpetensyang kapaligiran, maaaring haminin ng mga estudyante ang sinuman anumang oras. Kahit mukhang pagpapakita lang ito ay paraan upang ipakita ang lakas at makilala. Sa ganitong mga sitwasyon, maraming tao ang ayaw makipaglaban sa simula pa lang. Pero alam niya na hindi magpapatalo ang presidente ng konseho ng mga estudyante kaya hanggat mapapalayas niya ang blondie, lahat ay gustong makipag-alyansa sa kanya. Biglang may isang babae na pumasok sa pintuan at tinawag ang ating bayani, nagtatanong kung kailangan pa niya ng kasama sa kanyang koponan. Sabi niya na gusto rin niyang sumali sa pagsusulit sa pagtatapos ngayong taon. Sinabi pa ng vice-presidente na naabot niya ang D-rank nung middle school pa siya kaya hindi siya bibiguin. Nagsimula nung magwala ang mga kasama niya sa dorm, nagtatanong kung paano niya nagawang mapasama ang isang napakagandang babae sa kanyang panig. Pareho silang Chong at Ting na naguguluhan, nagtatanong kung ano ang nangyayari habang halos maputol ang hininga ng direktor sa kanyang inumin. Nagsimula nung magtsismisan ng mga estudyante at nagtatanong kung bakit gustong sumali ng isang exchange student sa pinaka-worst na koponan sa pagsusulit na ito. Wala namang nakakaalam kung sino siya pero may usap-usapan na galing siya sa Saint Kingdom. Halos maputol ang ilaw ng direktor at sinabing hindi pwedeng sumali ang mga estudyanteng palitan sa pagsusulit ng paaralan. Sabi niya na hindi pa sumubok si Ling ng anumang pagsusulit na may rango dito. Walang nakapagtangka na patunayan ang kanyang rango na labag sa lahat ng patakaran. Bigla na lang lumitaw ang punong guro at sinabing tama ang direktor. Halos mawala ng hininga si Gongshan nang makita ang matandang lalaki. Ngunit tinanong ng principal kung bakit nais sumali ni Ling sa pagsusulit dahil magtatagal lang siya dito ng sandali. Samantala, nagulat ang ating binata at nagtataka kung paano bigla ang nakarating ang principal dahil siya ay isang mandirigmang klase. Ang matanda ay nagpapaliwanag na hindi magiging patas sa iba kung sasali siya sa pagsusulit na sinasagot niya lang ng walang pakialam. Nagsisimulang pawisan si Gongshan nang mapagtanto na hindi niya alam kahit anong rango ang dalawang ito. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob ang direktor na magsalita at suportahan ng principal na nagsasabing hindi maaaring humandar ang isang paaralan ng walang mga patakaran. Pagkatapos ay binago ng punong guro ang tono niya at ipinaliwanag na ang layunin ng paaralang ito ay magbigay ng isang kapaligiran para sa mga nagigising upang makamit nila ang magagandang bagay sa buhay. Bagamat tradisyon ng pagsusulit sa pagtatapos, isa ito sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang estudyante. Tinanong niya kung paano papalitan ng paaralan ang pagkawala kung ang isang estudyante ay hindi makalahok dahil sa biglaang pagbabago ng mga patakaran. Nagsimula ng pawisan ng husto ang direktor at nagtataka kung tuluyan na siyang nahuli. Nagsimula siyang magduda kung ginagawa lang ng principal ito para sa bata.
Nang mapagtanto niyang hindi sulit ang gulo, nagpasya siyang umatras. Sinasabi niya sa sarili na dahil ang pinakamatibay na mga estudyante ay nabuo na ang isang koponan, madali nilang mapapanalunan ang pagsusuri kahit pa. Humihingi ng paumanhin ang lalaki sa principal at umaamin na kanilang napabayan kung paano maaaring pigilan ng sistemang ito ang ilang estudyante na makuha ang pagkakataon nilang umunlad. Pagkatapos ay inanunsyo ng direktor na kahit ang mga mas mababang ranggo na koponan at mga grupo na may kulang sa 5 miyembro ay maaaring makilahok na ngayon sa paligsahan upang matiyak ang patas na laban. Sa wakas, nabuo na ng 4 na kasama sa dorm ang kanilang koponan at nagdiwang na maaari na silang sumali sa pagsusulit sa pagtatapos. Nasa likod, sinasabi ng punong guro kay Ling na para siyang sobrang interes sa batang iyon. Sa isang bahagi ng pagsusulit, pinamumunuan ng presidente ng konseho ng estudyante ang koponan ng pinakamalakas na manlalaro. Sa kabilang banda, si Chen ang namumuno sa 3 pinakamahihina na manlalaro. Naging sobrang curious ang matandang lalaki kung aling kuweba ang kanilang pipiliin at kung ilang puntos ang kanilang makukuha sa huli. Pagkatapos, inihayag ng opisyal na maaari nang pumili ang lahat ng mga kapitan kung aling kuweba ng demonyo ang papasukan. Bigla na lamang tumunog ang kanyang tablet, nagulat siya dahil isang kapitan na ang nakapili na. Nagsimula nang magwala ang lahat nang makita kung aling kuweba ang pinili ni Chen. Nagmamadali rin ang mga kasama niya sa dorm at sinabihan siyang magbago ng isip agad, tinatanong kung naiintindihan niya ba talaga ang ginawa niya. Ngunit nanatili siyang tahimik habang nakatitig sa screen. Sa pagsusulit sa pagtatapos, mga grupo ng estudyante ay pumasok sa kuweba ng Diablo at kumikita ng puntos sa pagpatay sa mga halimaw. Ang pagkatalo sa mga Panginoon ng halimaw sa maikling oras ng paglutas ay nagbibigay ng hiwalay na puntos at ang antas ng kahirapan ng dungeon ang nagtatakda kung ilang beses mapapalaki ang kabuuan. Ang dungeon na F-rank ay maaaring magbigay ng hanggang 75 puntos habang ang dungeon na E-rank ay maaaring magbigay ng maximum na 100 puntos. Ang koponang makakakuha ng pinakamataas na score ay sasaliksikin ng Imperial Guild at ang nangungunang manlalaro ay makakatanggap ng gantimpala na 1,000,000 yuan. Bumalik sa silid ng pagpili, pinag-uusapan ng mga estudyante na ang pinakamataas na score sa kasaysayan ay 70 puntos na naabot ng kasalukuyang leader ng Imperial Guild. Kahit ang pag-akyat sa isang E-rank na dungeon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 matitibay na D-rank na mandirigma sa koponan. Maaaring malampasan ng koponan ni Ting ngayong taon ang record na iyon. Biglang comendat ang display at sinabihan ng lahat na may nakapili na ng kuweba ng demonyo. Nagulat ang lalaki nang makita na pinili ng ating binata ang isang D-rank na kuweba. Hindi pa nakakatapos ng D-rank dungeon noon kaya nagsimula ng mag-isip-isip ang lahat kung nagkamali ba sila. Tinanong ni Long ang ating bayani kung napagtripan niya o ano habang ang Dorm King ay tuluyang nawawala sa sarili sa nakikita niya. Sinubukan ng nerd na kausapin si Chen para magpaliwanag, ngunit sinabi niya na pinag-isipan niya ng mabuti ang desisyon na ito. Muling nagring ang sistema ng piliin din ng presidente ng konseho ng estudyante ang D-rank na kuweba. Mga kasamahan ni Ting agad tinanggap ang desisyon ng kanilang leader na siyang nagpasok sa kanila sa pagsusulit. Ang silid-aralan ay nag-umpisang mag-ingay sa anunsyo habang ang grupo ay nagsusubukang magmukhang walang pakialam. Pinagtatawanan ng blondeng goth girl ang ating binata dahil sa pagpapanggap na matapang at inakala niyang gusto lang niya ng pansin. Idinagdag ng kalbo na hindi papayag ang kanyang mahihinang kasamahan at mababali ang kanilang grupo. Tinitingnan ni Long ang mukha ni Chen at napagtanto niyang hindi niya ito ginagawang pekeng. Nagtataka siya kung kailan naging ganito kalakas ang kaibigan niya at gaano na siya nagbago. Matapos magpas siya, pinindot ng nerd ang pindutan ng kumpirmasyon at nagpa siya na magtiwala sa kanyang kaibigan. Pindot din siyo sa berdeng pindutan ng kuweba dahil pakiramdam niya ay wala siyang mawawala. Naiinis ang Dorm King na nauna pa ang dalawa sa pagpili at pinindot din ang button. Sa ganitong paraan, opisyal na pinayagan ng sistema ang kanilang koponan para sa pagsusulit. Tumingin sa kanyang mga kasama sa dorm, humihingi si Chen ng paumanhin at ipinapahayag na pinili niya ang dungeon na ito dahil nais niyang maging top scorer. Napagtanto niyang pinipilit niya silang pumasok sa kanyang pangarap, ngunit sinisigurong mararating nila ang tuktok ng magkasama. Biglang tumayo ang presidente at idineklara na siya lamang ang karapat-dapat na maging number 1. Tumalikod si Chen at direktang humarap sa kanya. Nagpapalabas si Ting ng nakakatakot na aura at sinasabi na iisa lang ang pinakamalakas na estudyante sa buong paaralan. Nakatayo sa likod, nagulat si Ling dahil ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong kalakas na emosyon mula sa kanya. Ang pagtutunggali nila ay ngayon ay hayagang nakikita. Ipinagmamalaki ng principal na walang takot ang mga estudyante, ngunit nakakaramdam ng kaba si Ling dahil pinili ng ating batang lalaki ang isang D-rank na kuweba na kahit ang C-rank ay hindi kayang lampasan mag-isa. Kahit na makakuha ang isang estudyante ng 150 puntos mula sa D-rank na kuweba, sobrang taas ng hirap nito. Bukod pa dyan, hindi rin angkop ang mga kasamahan niya para dito. Dagdag pa ng principal na mayroon na lamang silang halos 1 buwan at hindi na nila magagawang mag-improve ng sapat sa ganitong maikling panahon. Ngunit umaasa pa rin siya sa pinakamahusay. Pagkatapos ay umusad ang kwento ng 2 linggo sa training grounds kung saan nakahandusay na pagod na ang lahat sa lupa. Tinanong ni Long kung bakit nagsasanay sila ng pisikal habang ang iba ay gumagamit ng simulation training. Pinilit ni Ling na dumaan sila sa iba't ibang uri ng ehersisyo na nagdulot sa kanila ng sobrang frustration.
Ipinapaliwanag ng ating bayani na walang tunay na tulong ang simulation training. Kapag may pumasok sa isang kuweba ng demonyo sa unang pagkakataon, nawawala ang kanilang isipan at ang tanging nagsasalba sa kanila ay ang kanilang mga instinct. Lahat ng pagsasanay na ito ay para mapabuti ang kanilang pisikal na lakas para makagalaw ng mas mabilis at tumugon ng mas mahusay. Pinakamainam na pagsasanay ang pumasok sa isang tunay na dungeon at makakuha ng karanasan, pero ang mga karaniwang tao tulad nila ay maaari lamang mangarap niyon. Tanging ang mga elite lang ang nakakakuha ng ganitong pagkakataon at hindi naman talaga sila ordinaryong tao noong una. Kahit ganito, gagawin ng mga elite na ito ang lahat para siguraduhin hindi makakaabante ang mga karaniwang tao para manatili silang nasa itaas. May access sila sa mga yaman na ang mga karaniwang tao ay ginugugol ang buong buhay nila para makuha. Tapos tinanong ni Dorm King kung ano ang dapat gawin ng mga ordinaryo sa ganitong sitwasyon. Ibinunyag ni Chen ang kanyang plano at sinabing kung makakapasok sila sa Imperial Guild, maaari nilang baguhin ang buong sistema. Ang pagsusulit sa pagtatapos ang tanging pagkakataon para sa sino man na tunay na makahigitan ng mga elite. Dahil iyon ang kanyang pangarap, ipinapangako ni Chen na gagawin niya ang lahat para matupad ang pangakong kanyang ginawa at tiyak na mananalo sila. Sa natitirang kalahating buwan bago ang pagsusulit sa pagtatapos, araw-araw ay nag-aaral ang ating binata sa loob ng Void Tower. Hindi madaling talunin ang Phantom Lions, pero ayaw niyang sumuko kahit gaano pa siya pagbantaan nila. 5 araw bago ang pagsusulit, sabay-sabay nagsasanay ang mga kasama niya ng buong puso. Ngunit ang ating binata, nasa ibang antas na talaga. Ang kanyang nakababaliw na programa ay para bang nagpapalampas sa training arc ng Hashira. Sa natitirang 2 araw, malinaw na hindi rin nagpapabeya sa pagsasanay ang kanyang karibal. Ngunit si Chen ay mas mabilis pa ang pag-unlad at ngayon ay kayang-kaya niyang makipagsabayan laban sa buong grupo ng mga leon sa ilalim ng nakakasulasok na grabidad. Na may dugo na dumadaloy sa mukha niya, hindi siya kailanman naging handa na manalo ng ganito. Sa araw ng pagsusulit, isang maliit na drone ang sumasabay sa mga kalahok, nagsisilbing kanilang gabay. Nagsimula nung pumasok ang mga lalaki na nakasuot ng magkakatugmang kasuotan, ang ganda nilang tingnan. Pagkatapos isuot ng lahat ng kalahok ang kanilang mga wristband, opisyal nang nagsimula ang pagsusulit. Samantala, mainit na niyayakap ni principal ng akademya si Gonglin. Ang matalimang itsura ng lalaking ito ay ama ni Presidente Ting, na co-founder ng Imperial Guild. Hindi mapigilan ng mga estudyante ang pagtitig nang makita nila ang co-leader ng Imperial Guild na nakatitig sa kanya na parang isang kakaibang hayop mula sa zoo. Natutunan ng kanilang pag-usisa nang makita nilang tinanggap ng co-founder ng guild at principal ang isang makinis na puting limo. Isang lalaking may pulang buhok, si Carl Cavendish, ay mahinahong lumalabas mula sa sasakyan. Nababahala ang mga estudyante dahil sino man ay makikilala ang pangalawang chairman ng World Guild Alliance. Hindi karaniwang makikita ang isang taong katulad niya sa ganitong lugar. Sa loob ng isang VIP room, ipinapaliwanag ng direktor sa mga pinarangalan na bisita na may kabuoang 23 na koponan ang sumasabak sa mga lair ng demonyong may ranggong F. May ilang grupo na pumili ng grade E na pugad, habang 2 koponan lang ang matapang na pinili ang grade D na pugad. Tila tunay na nagulat si Sigrid, ang sekretaryo ng Alliance, na may mga estudyanteng gagawa ng ganitong mapanganib na desisyon. Karaniwan, kahit ang isang D-rank na grupo ay maingat na naghahanda bago subukan ng isang grade D na pugad. Nagtatanong siya kung talagang isinasaalang-alang ng akademya ang kaligtasan ng mga estudyante. Nang marinig ang alalahaning iyon, mahinahong nilinaw ng direktor na nauunawaan ng mga estudyante kung ano ang kanilang pinasok. Malinaw niyang sinabi na ang mga nagigising na walang tunay na karanasan sa laban ay karaniwang nahihirapan kahit laban sa mga F-rank na halimaw. Ngunit ang tunay na banta ay nasa boss ng pugad na mas mataas ang antas kaysa sa mga mahihinang mob ng ilang level. Maraming koponan ang nabibigo sa huli, hindi makalampas sa halimaw na boss. Gayunpaman, iba ang kalagayan sa loob ng mga lair na E-rank. Kahit ang pinakapayak na mga halimaw doon ay may lakas na katumbas ng isang boss na F-rank. Ang mahirap na katotohanan na ito ay karaniwang natutunan ng mga estudyante sa pamamagitan ng hirap. Tinanong ng sekretaryo ng alyansa kung mayroong tamang proteksyon kapag naging delikado na ang sitwasyon. Pinapawi niya ang kanyang pag-aalala at sinasabi na labis na pinahahalagahan ng akademya ang kanilang pinakamahuhusay na talento. Para sa kaligtasan ng estudyante, isang mandirigma mula sa Imperial Guild ang nakatalaga sa labas ng bawat pugad, handang pumasok kung sakaling may mangyaring mali. Bukod pa rito, ang mga pulse areas na suot ng bawat estudyante ay maaaring agad na mag-teleport sa kanila palabas kung pipiliin nilang sumuko o kung tunay na nanganganib na ang kanilang buhay. Nang marinig ito, nananatiling duda ang babae na may mga estudyanteng sapat ang galing upang homenin ang isang D-rank na pugad. Tahimik niyang iniisip kung gaano katagal talaga makakatagal ang mga koponang iyon. Gayunpaman, kampante ang direktor na ang maliliit na pasaway na E-rank ay malamang nalalabas na umiiyak. Lumilipat sa D-rank na dungeon na puno ng malalaking puno na natatakpan ng makapal na yelo, kitang-kita ang takot sa mukha ng mga kasama ni Chen. Sino ang hindi matatakot sa mga nilalang na parang kakaibang bat at unggoy na halaw sa bangungot? Mabilis niyang pinapaalalahanan ng kanyang grupo na ang mga halimaw na iyon ay sumisid sa kanilang target sa isang kisap mata, kaya mas mabuting nakabukas ng malaki ang kanilang mga mata.
Bigla, isang pangkat ng mga bangungot na unggoy vampira ang bumaba ng diretso sa kanila. Sa kabila nito, nakakagulat na nakaiwas ang lahat ng mga lalaki sa mabilis na atake ng mga monsters, pero habang masaya pa rin sila na nakaiwas sa atake ng isang D-rank na nilalang, may mas nakababahala pang nangyayari na nakakakuha ng kanilang pansin. Ang ating binata ay nakatayo ng mahinahon na may dalang kidlat na espada, napapalibutan ng mga bangkay ng mga halimaw na nakahandusay na sa kanyang mga paa. Inutusan niya ang kanyang koponan na unahin munang iligtas ang kanilang sarili dahil hindi pa sila sapat na malakas at iwan ang natitira sa kanyang pangangalaga. Biglang lumipad ang isang maltong unggoy na paniki na may bilis supersonic, ngunit halos hindi nila ito naiiwasan sa huling sandali. Biglang naisip ni Wang Zhou na talaga palang pinipili tayo ng ating bayani na sanayin ang ating mga reflex at bilis ng pagsabog para makaligtas tayo laban sa mga demonyong tulad nito. Zhou nagtutulak ng kanyang ngipin, alam niyang tinatawag niya ang sarili niyang Dorm King sa buong panahon. Pero ngayon, wala na siyang magagawa kundi umasa sa kanyang random na kasama sa kwarto. Samantala, tuluyang winawasak ni Chen ang natitirang mga ghost monkey. Sila ay sumisid sa kanya ng sabay-sabay, ngunit pinutol sila ng Giga Chad bago pa nila maunawaan na na-disconnect na sila mula sa server. Nagsasalita ng mag-isa si Dorm King na narinig niya kay Malong na malakas si Chen, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan niya mismo ito. Para sa kanya, si Chen ay hindi mukhang isang karaniwang nagtapos na estudyante, kundi isang mandirigmang sanay sa labanan. Habang nagpapatuloy ang pagpatay, nakararamdam ang dating hari ng dorm ng inggit sa papataas na reputasyon ng ating bayani. Bigla na lang, may isang monster na lumitaw sa likod ng grupo at halos hindi niya may pagtanggol ang sarili sa atake nito. Hinawakan niya ang binti ng nilalang gamit ang naglalagablab niyang mga kamay at sigaw sa mga kasamahan niya. Sinasabihan niya silang tumigil na sa pag-aasal na parang walang silbi at magkaisa na. Hindi lang si Chen ang nakasalalay ang pagtatapos. Nagkatinginan ng iba sa kanya, nagulat sa kanyang biglaang determinasyon. Hango sa matigas na loob ng Dorm King, binibigkas ni Shangso ang kanyang Flora Chant, Vine Lock, at matagumpay na naipit ang unggoy na paniki. Ngunit sa kanyang gulat, halos agad nakatakas ang nilalang at saktong tinadyakan si So. Long binibigkas ang kanyang Cloud Chant, Frostbite Breeze, na bahagyang nagpapabagal lang sa halimaw, kaya nagpasya silang pagsamahin ang kanilang mga atake. Magkasama nilang napigilan sandali ang nilalang at sigaw nila sa Dorm King na samantalahin ang pagkakataon. Inihahanda niya ang isang nuclear burst na apoy na sumabog ng direkta, ngunit halos walang naiwan kundi ilang pinasingawang buhok. Humanda pa siya ng ilang paunang bala ng apoy sa demonyo, ngunit tila walang makakapigil dito. Malapit nang mapagod sina Shangso at Long. Nagpa siya ang Dorm King na hindi na niya kayang magpigil pa. Pinagsama-sama niya ang kanyang lakas at naglunsad ng isang pinagsamang sipa ng apoy na diretsong tumama sa halimaw na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos mawala ang usok, tanging isang sunog na balangkas ang natira. Inanunsyo ng drone na matagumpay nilang naalis ang D-Class Ghost Monkey Bat. Tatlo silang bumagsak sa lupa, pagod na pagod. Masaya sila na nagawa nilang talunin mag-isa ang isang halimaw na D-Class. Lumapit ang ating binata, medyo nagulat at agad nilang tinanong kung nakita niya silang mapatay ito. Iniwan ng halimaw ang isang buto ng daliri bilang tropeyo at basta-basta lang sinabi ni So na madali lang ang pagpatay dito. Binabati pa rin ni Chen sila at agad nagsabi ang drone na naklear na ang lahat ng kalaban sa loob ng yungib ng Diablo. Nanood ng feed si Director Gong halos mawala ng isip sa nakikita niyang mga basura na estudyante na walang tunay na karanasan sa laban ng nakakatalo sa isang D-level na banta na lampas sa kanilang kakulangan. Ang natitirang bahagi ng mga tauhan ay sadyang nananatiling tahimik. Samantala, mahinahon na pinupuri ng assistant ni Vice Chairman Cavendish si Chen dahil sa kanyang kahangahangang pagganap. Iniisip niya na ang aura ni Chen ay paalala sa kanya ng isang matagal ng kaibigan. Binanggit ng pangalawang tagapangulo ang pangalan ni Chen at nagpasya siyang alalahanin siya na agad ikinabahala ng ama ni Pangulong Ting at ng direktor. Agad na binago ng direktor ang kanilang atensyon sa koponan ng konseho ng mag-aaral sa loob ng kabilang D-rank na kuweba upang maiwasan ang mas maraming pagtutok kay Chen. Binanggit niya na narating na ng koponan ang gitnang bahagi at pinupuri ng aide ng chairman ang kanilang koordinasyon habang ikinumpara ito sa kasanayan ng isang profesional na grupo sa raid. Natuwa si Chairman Carl sa reaksyon na ito at sinabi niya na ang kalidad ng mga nagtapos ngayong taon ay tunay na kahanga-hanga kumpara sa mga nakaraang batch. Tahimik na idinagdag ni Director Gong na nagsisimula pa lang ang tunay na laban at hindi pa nakikita ng lahat ang tunay na palabas. Sa loob muli ng D-rank na kuweba ng Nakal-Alasong Ubas, humarap ang grupo ng Pangulo sa isang atake mula sa mga halimaw na kabute na tinamaan ng miasma na nagmumula sa lahat ng direksyon. Isang dalaga ang kumukuha ng kanyang gitara at naglalabas ng awit ng pagkabulok habang ang isang Star Mage ay nag-uugnay sa mga kabute gamit ang kanyang kakayahang Star Attraction para sa isang sabayang atake. Pagkatapos ay tinawag niya ang kapitan at sumugod ang presidente na nakahanda ang kanyang espada upang tapusin ang atake ng may estilo. Sa isang mabilis na suntok, pumutok ang mga kabute na halimaw habang inilalabas ng Pangulo ang kanyang nagliliyab na langit na hiwa ng may katumpakan. Napapansin ng kanyang mga kasamahan na ang mga halimaw sa pagsusulit sa paaralan ay eksaktong katulad ng mga nakaharap nila noong mga naunang sesyon ng pagsasanay. Dahil sa pagkakakilanlan na ito, hindi masyadong nahihirapan o napipilitan ng grupo sa pagharap sa sitwasyon.
Inaasahan na nilang inihanda na ng mga awtoridad ng paaralan ang pagsusulit sa pagtatapos dahil ang tamang suporta ay nagsisiguro ng mas maayos na landas sa buhay pagkatapos nito. Sa ganitong paniniwala, nagsimula na silang magdiwang ng maaga dahil buong kumpiyansa nilang makukuha ang posisyon ng kampyon ngayong taon ng walang tunay na hamon. Bumabalik sa huling antas ng ulap na kagubatan, nagulat ang mga lalaki na nakaligtas sila hanggang sa puntong ito at narating na nila ang tirahan ng Panginoon. Sa gitna ng isang nagyayelong desyertong walang buhay, nakikita nila ang isang maltong unggoy na tahimik na nilalasap ang kanyang pagkain. Agad na nagsimula magpawis ang hari ng dormitory sa pag-iisip sa labis na lakas ng halimaw. Isang palo mula sa bagay na iyon ay marahil magpapadala sa kanya diretso sa kabilang buhay. Parang sinadya, dahan-daang tumutok ang nilalang sa pinakamahinang target sa grupo. Nababahala si Malong at isang sigaw lang niya ay sapat ng magpasimula sa hayop. Ang dambuhalang unggoy ay biglang sumugod sa kanila sa isang nakakatakot na talon. Ang mga batang lalaki ay tumakbo ng mabilis na parang nakasalalay ang buhay nila rito. Samantala, si Chen ay tumatakbo ng walang pag-aatubili. Tumatak siya ng diretso sa malaking mukha nito gamit ang isang malupit na sipa, pagkatapos ay sunod-sunod na pinukul ito ng walang habas na mga suntok, pinapalibot ang katawan nito. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay dito hanggang maging mga piraso ng ginadgad na karne ng unggoy. Ang mapanirang pagpapakita ay nag-iiwan sa kanyang grupo na nabibighani sa paghanga. Sa kabila nito, naiirita si Chen na kahit ang mga D-rank na halimaw ay hindi nagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nakakadismaya rin ang mga nakuhang premyo. Bigla siyang naririnig na sumisigaw ng sabik ang kanyang mga kasamahan na nakakita sila ng malalaking mana stones. Mukhang nag-iimbak ang dambuhalang unggoy ng mga ito sa loob ng isang butas na puno ng kahoy. Halos naglalaway ang mga kaibigan niya sa hindi inaasahang yaman at sabik na humahawak para kunin ang mga kristal. Nagsisigaw si Chen ng babala, ngunit naantala siya ng isang segundo. Sa sandaling mahawakan nila ang mga mana na bato, isang napakaliwanag na liwanag ang sumabog palabas. Sa loob lamang ng ilang segundo, buong lugar ay napalibutan ng yelo. Shangsu, Lo, at ang mga drone ay ganap na napatigil sa lamig ng Arctic Blast. Sa VIP room, biglang naputol ang live broadcast. Ngumisi ang tusong direktor na para bang hinihintay niya ang ganitong resulta. Inaasahan niya na ang mga mataas na ranggong halimaw ay maglalagay ng mga patibong tulad nito at isang tanong na lang kung kailan matatamaan sina Chen at ang kanyang grupo ng mga amateur. Tinitigan ni pangalawang tagapangulo Cavendish na hindi masaya, halatang nag-aalala sa kaligtasan ng mga estudyante. Nagpanggap ang direktor na nagsisisi sa kabiguan ni Chen at sinabing wala nang magagawa kundi kunin sila agad. Hindi sang-ayon ng punong guro. Sinasabi niya na hindi sila nasa agarang panganib dahil mag-a-activate ang mga pulse areas kapag naging abnormal ang vital signs ng mga estudyante at wala sa kanila ang nag-isip na sumuko. Naniniwala siyang tanging ang mga kalahok lamang ang dapat magpasya kung kailan sila susuko. Sa loob ng dungeon, niyayanig ni Malong ang lamig habang niyayakap siya ng matinding lamig. Sa lahat ng nasa grupo, siya lang ang nakaiwas na ma-freeze salamat sa likas na mataas na resistensya ng kanyang klase sa yelo. Bigla siyang narinig ni Long ang nakakatakot na tawa at nakita ang isang halimaw na gawa sa yelong parang bangkay na nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa ng walang awa. Nakikilala niya ito bilang Panginoon ng kuweba na iyon at naaalala niyang nabanggit ito sa Monster Compendium noon. Mabilis niyang naaalala na ito ay isang ulap na manghuhula na kayang kontrolin ang depensa at atake ng madali habang niloloko ang yelo at nyebe ng walang kahirap-hirap. Naalala rin niya na ang nilalang sa harap niya na nag-enjoy sa pangingikil sa biktima sa matagal na pagpapahirap ay kilala bilang hari ng mga buto ng mga natitirang bahagi. Nauunawaan niyang isang bitag lang ang ice bomb kaya't bigla siyang umatras at tumakbo ng walang pag-aatubili upang iligtas ang sarili. Lubos na naiintindihan ni Long na hindi niya kayang harapin mag-isa ang isang C-class na halimaw na tulad nito sa kahit anong sitwasyon. Dumadaan siya patungo kay Chen upang mailigtas siya, ngunit isang atake ng yelo ang tumama sa kanyang binti bago pa man niya maabot ang kanyang target ng sapat. Tumatawa ang Bone King sa kanyang paghihirap habang ang kanyang pulse areas ay nagpadala ng babala na nagsasabi na tuluyang tinusok ang kanyang binti. Binibigyan siya nito ng opsyon na talikuran ng pagsusulit, ngunit tumanggi si Long na mawala ng pag-asa at patuloy na sinusubukang tunawin si Chen bago nila mawala ang kanilang nag-iisang kalamangan. Sa sandaling iyon, isang piraso ng yelong tumusok sa kanyang braso na humadlang sa kanya na mailigtas si Chen sa kabila ng kanyang desperadong pagsisikap. Nasisiyahan ng Bone King sa paghihirap ni Long habang pinapanood siyang tiisin ang hindi mapigil ang sakit habang ang kanyang pulse areas ay naglalabas ng isa pang babala tungkol sa matinding pinsala. Napapansin na natusok na rin ang kanyang braso at may delikadong antas na ang kanyang pulso, pagkatapos ay inalok siya ng pagkakataong iwanan muli ang pagsusulit, ngunit sa halip ay bumaba siya sa isang flashback. Naalala niya na sa buong buhay niya, palagi siyang tumatakbo mula sa mga problema sa sandaling dumating ang paghihirap at ang ugaling iyon ang laging nag-iwan sa kanya sa huli, walang exception. Naalala niya kung paano siya pinabayaan, binubuli, at tinatawanan, pero sobra ang pagsisikap niya at ng mga kaibigan niya para marating ang puntong ito ngayon. Nakikita niya ang pagkakataong ito bilang huling pagkakataon upang baguhin ang kanilang kapalaran, kaya't pinagsasama niya ang huling lakas, tumayo, at sa wakas ay nailabas si Chen.
Tumatayo siyang matatag habang ang Bone King ay naglalabas ng sunod-sunod na mga yelong igos papunta sa kanya ng walang patid. Sa sandaling malapit ng tumama ang atake, sumigaw siya ng malakas at sa eksaktong sandaling iyon, bumukas na ang mga mata ni Chen. Nababasag ang yelong block sa mga piraso at mabilis na tumakbo si Chen habang dinala niya si Long palayo sa panganib sa isang mabilis na galaw. Nabigla ang Bone King sa biglaang pagtakas na ito habang mabilis na naisip ni Long na nakalaya si Chen mula sa yelong bilangguan ng mag-isa sa huli. Salamat, Long, sa pagtulong mo kanina. Kumusta na ang kalagayan mo? Sabi ni Long na huminto na ang pagdurugo sa ngayon, kaya makakaligtas siya ng walang karagdagang problema kahit pansamantala. Ipinaalam niya kay Chen na ang halimaw na kanilang kinakaharap ay isang uri ng ulap, isang C-rank na Panginoon na kilala bilang Bone King, at binabalaan niya na ito ay napakadelikado sa laban. Sinasabi niya na kailangang iwasan nilang ma-freeze ulit kahit anong mangyari kung gusto nilang may maliit na tsansa na makaligtas sa laban na ito. Humihinto sila at nakikita ang Bone King na nag-iipon ng malaking kumpol ng mga piraso ng yelo na mabilis na nabubuo bilang isang malaking glacier na handang sumabog. Nalilito si Long nang mapagtanto na malapit nang bumagsak ang dambuhalang bomba ng yelo sa kanila at sa susunod na sandali, bumagsak ang bomba at tinakpan ang lahat sa nakasisilaw na puti. Nagsimula nang tumawa ang halimaw, ngunit biglang tumigil ang tunog nang mapansin itong buhay pa rin silang dalawa matapos ang mapanirang ataking iyon. Chen nagpalit ng klase sa Doom Flame King at pinaganya ang Cloud Warrior Frost Body na nagbibigay sa kanya ng ganap na immunidad laban sa cold damage. Ang pagbabagong ito ay nagpapataas din ng lahat ng kanyang resistensya sa malamig na kapaligiran na ginagawang kalamangan niya ang labanan. Ang Bone King ay umungol ng takot at kahit si Long ay nalilito habang pinapanood ang kaibigan niya na dapat ay Vault Assassin na naging isang uri ng mandirigmang ulap. Nagtataka siya kung si Chen ay isa sa mga bihirang henyo na kayang magising ng dalawang magkaibang klase ng sabay-sabay ng walang hadlang. Nagpaumanhin si Chen sa maling paghuhusga niya kanina at inamin na nadamay niya ang kanyang mga kaibigan sa isang mapanganib na laban dahil sa pagkakamaling iyon, kaya't muli siyang nagpalit ng klase bilang isang Abyssal Fiend. Pagkatapos ay inilabas niya ang Purgatory Warrior Sword at humarap sa Bone King ng buong lakas upang tapusin ang laban doon mismo. Lalong nabigla ang panga ng matalik niyang kaibigan sa tanawing iyon. Karaniwan, lahat ng mga nagigising ay ipinanganak na may isang klase na maaari nilang pagtuunan ng pansin, ngunit sa kanila ay may isang napakabihirang pagkakataon na may isang tao na may dalawa ng klase ng sabay-sabay. Ang mga dual classers ay napakabihira na maaari mong bilangin sa isang kamay. Ang ganitong uri ng eksklusibidad ay ginagawang mga yaman na gustong-gusto ng bawat pangunahing guild. Gayunpaman, hindi lang iyon ang nakapagpabigla sa kanya. Maingat niyang pinanood at napagtanto na si Chen ay hindi gumagamit ng isa, hindi dalawa, kundi tatlong ganap na magkaibang klase. Bukod pa dyan, bawat isa sa mga klase na iyon ay nasa sariling liga. Sa kanyang anyo ng Abyssal Fiend, ang mga stats ni Chen ay mabilis na sumisigla. Ang kanyang nakamamanghang lakas ay nagtulak sa kanya palabas ng lupa na parang isang rocket. Sa isang mabilis na galaw, hinati niya ang buto-batang halimaw na parang kutsilyo sa mantikilya, umakyat sa level 17 at nakakuha ng bihirang gantimpala. Nakatingin sa walang buhay na labi ng basag na kalansay, hindi pa rin makapaniwala ang kaibigan niya na isang shot lang niya ang C-rank na pinuno ng kuweba. Tahimik na pinaalala niya na nakalutang pa rin ang iba sa yelong nyebe. Biglang naisip ni Malong na, ay nako, nakalimutan ko na ang mga kaibigan ko sa laban na ito. Mabilis siyang tumakbo para palamigin ang iba bago sila maging bawal na sorbetes. Pagkatapos niyang umalis, napansin ni Chen na may opsyon siyang kainin ng Frost Ledge King. Dahil walang ibang nakakita, agad niyang sinipsip ang bumagsak na Lair Lord at nakuha ang klase ng Cloud Mage. Dahil sa Arctech Nova ng boss na sumisilaw sa lahat ng drone sa paligid, walang makakatukla sa kanyang tagong kakayahan. Bigla, nakatanggap siya ng isa pang nakakagulat na abiso. Ang kanyang klase na Lightning Assassin ay tumataas din ng antas na nagbibigay daan sa kanya na magdagdag ng isang bituin upang mapahusay ang isa sa kanyang mga estadistika. Pagkatapos, lumilipat ang eksena sa D-rank na pugad, Gloomvine Grotto, kung saan sobra nang napapabagsak ang koponan ng Pangulo ng Konseho. Kahit gaano sila kasigasig sa pag-atake, labis na matibay ang D-rank boss para sa mga amateur na nagigising. Ang manghuhula na pumipigil sa galaw ng halimaw gamit ang mga kadena ay halos bumigay na, at ang mga pana ng archer na may kidlat ay para lang pakiramdam ng magaan na masahe kaysa tunay na pinsala sa pinuno ng kuweba. Para silang nilalakad-lakad na murang laruan sa loob ng kahon ng laruan ng Happy Meal. Ang kahihiyan ay nagtatanong kung walang kwenta ang lahat ng mga simulation ng laban na iyon. Hindi pa nila kailanman nalampasan ang ganitong antas ng lakas. Mabilis na naisip ng mangkukulam na siya lamang ang tanging pag-asa nilang mapatay ang boss. Sa likod na linya, gumagawa ang presidente ng dramatikong pose. Inilalabas niya ang kanyang pinakamatinding kasanayan habang pinapalakas siya ng mga mage ng suporta. Sa sapat na lakas na nakolekta, sumugod siya sa boss gamit ang naglalagablab niyang espada. Tumusok ang tibak sa puso nito at sumabog sa isang bagyong apoy na tinunaw ito mula sa loob palabas. Nag-uma pa ang kanilang mga kasamahan sa saya, ipinagdiriwang ang pag-angat ng isang alamat na di umano'y papasok sa kasaysayan. Ipinahayag ng drone na nalampasan nila ang isang grade D na pugad sa loob lamang ng mahigit 30 minuto. Lubos na nasa sabik, naniniwala ang kanilang grupo na nakuha nila ang unang pwesto. Wala nang ibang koponan na makakatalo sa oras na iyon.
Tumutungo sila sa labasan ng may kasiyahan, inaasahang makikita ang kanilang mga pangalan na nakalutang ng buong pagmamalaki sa tuktok ng Rango. Di nagtagal, dumadaan sila sa mga pasilyo na puno ng mga estudyanteng sumuko at nag-teleport. Karamihan sa kanila ay mukhang tuluyang traumatized, nananatiling binubuli ng mga demonyong nakaharap nila sa unang pagkakataon. Ang kawal ng presidente ay napansin din ng ating batang lalaki at ang kanyang grupo na nakaupo sa gilid. Isang sulyap lang sa pagod nilang grupo ay kitang-kita na, sigurong bigo sila agad nang pumasok sila. Maingat na nilalakad ng alalay ang daan, tinutokso si Chen na para bang nabigo siya sa kalagitnaan matapos ang lahat ng tapang na ipinakita kanina. Ang tapat na aso ay patuloy na naninila, ngunit pinapahinto siya ng kanyang amo dahil papalapit na ang vice-chairman ng alyansa. Ang eleganteng lalaki ay unti-unting pumapalakpak at binabati ang mga estudyante sa kanilang kamanghamanghang pagganap. Habang lumalapit siya, nananatiling kalmado ang mukha ng presidente habang ang kanyang mga tauhan ay halos manginig sa kasabikan sa harap ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Tiwala sa sarili, inabot ni Pangulong Ting ang kamay para makipagkamay. Ngunit ni hindi ito pinansin ni Ginoo Cavendish, diretso lang itong dumaan ng walang kahit isang tingin. Dahil sa ganitong lantad na pagpapahiya, nararamdaman ng presidente na wasak ang kanyang dangal sa loob. At mas masahol pa, tahasang tinawag ng vice-presidente ang kanyang karibal na isang tunay na alamat. Yamakap ang lalaki sa balikat ni Chen at ipinahayag sa buong paligid na nakumpleto niya ang isang D-rank na kuweba sa loob lamang ng 20 minuto. Kahit ang mga profesional na koponan mula sa kanyang sariling guild ay hindi pa nakamit ang ganitong record. Parehong ang pangulo ng konseho at ang kanyang mga tauhan ay nawalan ng salita. Hindi nila maipaliwanag kung paano natalo ng apat na walang kwentang walang pinag-aralan ang kanilang buong 10 manggang koponan sa takdang oras at nakapag-clear pa ng isang D-rank na pugad. Samantala, hindi man lang napapansin ni Chen ang papuri. Ang pagtanggap ng papuri mula sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay walang kahulugan sa kanya. Sa parehong oras, hindi maiwasan ni Carl Cavendish na magtaka kung bakit personal na pumunta ang isang makapangyarihang tao sa akademyang ito. Sa kabila nito, tahimik na sinasabi ni Carl Cavendish na babanggitin niya ng maingat ang pangalan ni Chen. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gong Lin, ang taong nag-imbita sa kanya dito sa simula. Tahimik na sinabi ng vice-chairman na magaling din ang anak niya, ngunit parang kulang sa puso ang papuri. Nagdudulot iyon ng panlasa ng pait sa mga ama at anak. Sa kabila niyan, inihahayag ng vice-chairman na oras na para siyang umalis. Agad na pumapasok ang direktor upang ayusin ang sitwasyon. Inilalahad niya ang huling resulta na inanunsyo na magkapareho ang puntos ng dalawang nangungunang koponan. Bilang resulta, lahat sila ay tatanggap ng opisyal na imbitasyon na sumali sa Imperial Guild. Para sa mga kasama ni Chen, parang musika mula sa langit ang balitang iyon dahil siguradong buhay na sila dahil sa malaking tulong niya. Mga alipin ni Presidente Ting ay nagdiriwang din, ngunit ang mismong tao ay hindi masaya sa kinalabasan na ito. Pagkatapos ay idinagdag ng direktor na ang mga kapitan ay tatanggap ng mga posisyon sa pamamahala sa guild bilang gantimpala sa kanilang pamumuno at ang premyong $1 milyon na pera ay hahatiin ng pantay-pantay sa pagitan nila. Nang marinig yun, halatang nagulat ang parehong leader ng koponan. Tahimik na nag-aalala si Chen na hindi sapat ang kalahating milyon para bayaran ang kanyang utang. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para kumita pa at matupad ang kanyang pangako sa Mithril Exchange Guild. Pero maaaring hindi na mahalaga yon dahil tahasang tinatanggihan ni Pangulong Ting ang posibilidad ng tabla. Matapang niyang ipinahayag na ang isang laban sa isa ang magtatakda kung sino ang tunay na panalo. Isang kampyon lamang ang maaaring maging. Napakalaki ng biglaang hamon na iyon kaya nakakuha ito ng atensyon ng direktor at maging ng vice-chairman. Natatakot sa walang ingat na hakbang ng kanyang pamangkin, agad na sinusubukan ng direktor na hikayatin siyang tanggapin na lamang ang kasalukuyang resulta. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang tabla ay ang pinakamainam na resulta lalo na pagkatapos ng kanyang naunang pagkahiya. Mananatili siyang kalmado, inaasahan na tatanggihan ng ating binata ang walang kwentang laban na iyon. Pero agad tinanggap ng aking tao ang hamon, sa kondisyong ang mananalo ay makukuha ang buong premyong $1 milyon. Ang nakakagulat na twist na ito ay sapat na para mapa-address at kanselahin ng vice-chairman ang kanyang pag-alis. Kapag naayos na iyon, humakbang si Chen upang harapin siya ng diretso, handang tapusin na ang laban magpakailan pa man.